Noong bata pa ako, mayaman ako at makapangyarihan, bakit hindi ako karapat-dapat sa'yo? Ngayon kailangan mong sumama sa akin upang kumuha ng lisensya ng kasal. Dahil noong bata ka, iniligtas mo siya at inagaw mo ang unang halik ng babae. Upang magpasalamat sa'yo, kailangan niyang makasama ka at para makuha ka, lagi niya gustong halikan ka ng sapilitan. Ang kanyang dominanteng estilo ay palaging nagpapagulo sa iyong isipan. Pero hindi ka maaaring lumaban. Isang gabi, sa isang convenience store sa tabi, ikaw na empleyado ay nasa likod ng counter. Nakatingin sa harap mo ang isang mapagmataas at marangal na babae. Matapos sandaling matulala, baliw yon, sabi mo. Hindi kami tumatanggap ng may sakit sa pag-isip. Baka pumunta ka sa tindahan sa tabi. Nang marinig ito, naglabas si Lin Qinghan ng isang kasulatan ng kasal at inihagis sa iyong mukha. Ito, ang kasulatan ng kasal natin, pinagkasunduan ng ating mga magulang. Bago pa siya matapos magsalita. Isang tunog ng pagpunit at ang kasulatan sa iyong kamay ay napunit sa dalawa. Pinunit ko ang kasulatan ng kasal. Kaya wala na tayong relasyon. Ate, kung saan ka galing, doon ka bumalik. Tumingin siya sa kasulatan na nasa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Lin Qinghan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Siya, ang panganay na anak na babae ng pamilyaan. Kailan siya tinanggihan? Sa susunod na segundo, namumutla si Lin Qinghan, lumakad sa paligid ng counter at lumapit sa iyo. Ikaw na nakahiga sa upuang tumba-tumba ay nagmulat ng mata, tumingin kay Lin Qinghan sa tabi mo, bakit hindi ka pa umalis? Nang marinig ito, inabot ni Lin Qinghan ang kanyang maputing braso at inangat ka mula sa upuan. Ito ay hindi mo desisyon. Mukhang matagal na tayong hindi nagkita bago ang pagkuha ng lisensya. Kailangan kitang disiplinahin. Pumalakpak diretsong inihagis ka ni Lin Qinghan sa sahig na may malakas na tunog. Ikaw na nahulog ay sumigaw sa sakit, gustong magalit, ngunit nakita mo na may isang kutsilyo sa kamay ni Lin Qinghan. Ang aking desisyon ay hindi maaaring kontrahin ng sinuman. Matapos sabihin ito, umupo siya sa iyo at idinikit ang kanyang pulang labi. Sa wakas ay nasiyahan si Lin Qinghan at bumitaw. Naghintay ako ng mahigit 10 taon, sa wakas ay makukuha ko na ang taong ito. Ikaw naman ay nakahiga sa sahig na walang pag-asa, malungkot na bumulong, ang aking unang halik na iningatan ng 20 taon. Ay nawala na lang. Narinig ni Lin Qinghan ang iyong bulong, tumayo siya. Tumawa siya ng may kasiyahan, huwag mag-alala, ito rin ang aking unang halik. Dapat kang maging masaya ngayon. Kung wala tayong kasunduan sa kasal, wala kang pagkakataon na halikan ako habang buhay. Sa narinig, ikaw na galit ay sumigaw, ikaw na baliw na babae. Bago ka pa matapos magsalita. Isang matalim na kutsilyo ay tumusok ng tuwid sa tabi ng iyong ulo, natakot ka at hindi na nagsalita. Tingnan ang iyong biglang pagsunod, umiti si Lin Qinghan at dahan-dahang nagsabi, ngayong gabi ay sinasabi ko lang sa'yo. Chen Zian, mula ngayon, ikaw ay akin. Sa ilang panahon, kukuha tayo ng lisensya ng kasal. Kaya sa panahong ito, mas mabuting sumunod ka. Matapos sabihin ito, tumalikod si Lin Qinghan at lumakad palabas ng convenience store. Nang makarating sa pintuan, tila may naalala siya. Oh, tama pala. Bukas, maaga kang gumising at sumama sa akin sa date. Matapos siyang umalis, kinuha mo ang iyong telepono at tinawagan ang iyong ina. Ilang ring, sumagot siya, mahal kong anak. Nakita mo na ba ang iyong fiance? Narinig ito, sumagot ka ng hindi nasisiyahan, nanay, sinabi ko na sa'yo. Ayaw ko munang mag-asawa ngayon. Huwag mo akong sabihan ng ganyan. Kailangan mong mag-asawa kahit ayaw mo. Para hindi ka nalang humiga sa maliit na tindahan na yon. Sinasabi ko sa'yo, simula ngayong buwan, kalahati na ang iyong allowance. Kung ayaw mong maging malaya, sige, magpakasal ka na lang. Matapos sabihin ito, diretsong pinatay ng iyong ina ang tawag. Walang pagkakataon para sa anak na makipagtalo. Tumingin sa naputol na tawag, umiyak ka ng walang luha, nakahiga sa upuang tumba-tumba. Ano ba ito? Sa nakaraang buhay, tiyak na may ginawa akong masama para makilala si Lin Qinghan, ang baliw na demonyo. Naaalala ang sinabi niya tungkol sa date bago umalis, naisip mong hindi ka maaaring tumambay lamang. Binuksan mo ang ikon ng ngibing. Nakahanap ng isang grupo na tinatawag na Jiangnan. Mga kapatid, kailangan nating lumabas muli. Akala ko hindi na tayo babalik sa Jiangnan. Muling lalabas, nakakamiss ang mga dating araw. Sino ang kaaway ngayon? Sabihin ko sa inyo, huwag na kayong magpanggap. Bigyan niyo ako ng payo. Sumuko ka na. Si Lin Qinghan ay presidente ng Lingxiao Group. Ikaw na itinapon ng pamilya ay walang tsansa. Nakita ang kanilang hindi kooperatibong ugali. Walang emosyon na iniunat mo ang isang daliri. Kung sino ang makapagbibigay ng epektibong payo, libre ko siya ng isang buwang pagkain. Tunay ba ito, ama? Siyempre totoo. Kailan ka niloko ng ama mo? Para mapalayo ang isang babae sa'yo, hindi mahirap. Ipakita mo lang ang iyong mga kahinaan. Samantala, sa kabilang dako, sa Ping An Convenience Store, si Lin Qinghan ay nakasuot ng marangyang itim na damit, bumaba mula sa kotse. Nang makita ang saradong pinto ng tindahan, ang kanyang mukha ay napuno ng lamig. Kumaway siya sa kanyang mga bodyguard sa likod. Buksan niyo ang pinto. Bini-bini. Pagkasabi, 3 bodyguard ang lumapit. Iniliko ang kanilang mga manggas, binasag nila ang salamin na pinto. Sa loob lamang ng 2 segundo, ang pinto ay bumagsak at nagkapira-piraso. Si Lin Qinghan ay pumasok sa tindahan na may maitim na mukha.
Tumingin sa paligid, walang laman ang loob. Baliw na babae, maglaro ka na lang mag-isa ng bahay-bahayan. Ako, si Ann, ay hindi nasasama sa'yo. Sa dulo ng salita ay may iginuhit na dila na lumalabas. Ang mukha ni Lin Qinghan na parang yelo ay lalong naging malamig, parang may hamog na tumutulo. Malamig niyang sinabi sa mga security guard, hanapin niyo agad yan para sa akin. Sa oras na yon, sa kabilang apartment, matapos pakinggan ang mga mungkahi ng kanyang mga kaibigan, tumango ka ng may pag-isip. Agad kang nagkaroon ng plano. Tara, medyo malamig ngayon. Ililibre ko kayo sa paliguan. May special service ba? Wala. Di ako sasama. Ganyan ka na nga, gusto mo pa ng special service. Darating ka rin sa puntong mamatay sa higaan ng babae. Di nagtagal, lumabas sila ng apartment. Naglakad sila patungo sa pinakamalapit na paliguan. Sa loob ng dressing room, 4 sila ni Chen Zian na nagpapalit ng damit. Oh, wala pa kayong mahanap na trabaho. Wala either mababasahod o walang potensyal. Nainggit kami sa'yo, boss. May magulang kang sumusuporta at may babaeng na naghahabol sa'yo. Ikaw na ang nasa tuktok ng buhay. Hubad ka na, brief na lang. Tigilan mo na yan. Hindi mo nakita kung paano ako buhatin ng babaeng yan ng isang kamay. Kung sakaling makasama ko siya, magiging takot ako sa asawa. Hindi pa natatapos ang sinasabi mo, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng dressing room. Isang magandang figura na nakasuot ng marangyang itim na damit ang pumasok. Sira na. Nanlalambot ang mga paa mo nang makita ang babaeng pumasok. Hindi mo na inalagaan ang damit mo, tumakbo ka palayo. Si Lin Qinghan na pumasok ay malamig na tumingin sa iyong tumatakbo, saka tumingin sa 3 iba pa. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kunin niyo si Chen Zian para sa akin. Kung mahuli niyo siya, tig 50,000 bawat isa. Nung marinig ito, lumiwanag ang mga mata ng 3, pero nag-aalangan silang sumagot. Hindi ba masama ito? Bago pa sila matapos, mahinang dinagdagan ni Lin Qinghan ang presyo. Tig 10,000 bawat isa. Paglabas ng presyong ito, walang pag-aatubili ang 3. Manang, huwag kang mag-alala. 1 minuto, huhulihin namin siya para sa'yo. Agad. 3 masayang pumasok sa paliguan, iniisip sa isip, hindi mo kami masisisi. Talagang sobra ang binigay niya. Sa ilalim ng sama-samang pag-atake ng 3 sa loob ng paliguan. Narinig ang malungkot na boses ni Chen Zian, kayo, 3 traidor. Tinutulungan iyo ang baliw na babaeng yan. Sayang lang ang pag-aalaga ko sa inyo. 10,000 yan, kuya. Ibigay mo na lang. Ang sarili mo kay Manang para paglaruan. Hindi ka naman lugi. Wala pang 2 minuto. Ikaw na basbas ay pinilit na ilabas ng 3. Si Lin Qinghan ay may interest. Na lumapit sa iyo at yumuko. Itinaas mo ang iyong ulo, puno ng galit, ginamit mo ang pera para sirain ang samahan natin. Pero si Lin Qinghan ay hindi nakinig sa iyo. Diretso siyang kumuha ng inihandang hiringgilya at iwinagayway ito sa harap mo. Hulaan mo kung para saan ito. Tumingin ka sa matalim na karayom at lumunok ka ng laway. Ngumiti ka ng pilit, ate, hindi naman kailangan yan, di naman tayo magkaaway. Kahit makuha mo ang katawan ko, hindi mo makukuha ang puso ko. Si Lin Qinghan ay ngumiti sa iyo ng mabait, pagkatapos ay walang pag-aatubiling itinurok ang karayom sa iyong hita. Pagdating ng susunod na segundo, naramdaman mo na lang na dumilim ang paningin mo at diretsong nawalan ka ng malay. Nang magising ka, nasa villa sa tabi ng ilog ka. Sa madilim na silid. Malabo mong iminulat ang iyong mga mata, tumingin sa hindi pamilyar na kisame, may pag-aalinlangan sa iyong mga mata. Saan ito? Gusto mong bumangon mula sa kama. Pero napagtanto mong wala kang lakas sa mga braso. Habang naguguluhan ka, biglang bumukas ang pinto ng silid. Si Lin Qinghan, nakasuot ng puting pantulog na hanggang dibdib, may bitbit na mangkok ng black rice porridge. At pumasok. Sa ilalim ng silk nightgown, ang hindi sinasadyang pagkakita ng mapuputi at mahabang binti ay lalong nagdulot ng imahinasyon. Lumapit si Lin Qinghan at inilagay ang porridge sa tabi ng kama. Umiti siya sa iyong nagising, bakit mo ako tinititigan? Manyak, napanguso ka. Ano ang itinurok mo sa akin? Bakit wala akong lakas? Huwag kang mag-alala. 1 gabi lang. Mawawala na ang epekto. Pagkasabi nito, hinubad ni Lin Qinghan ang sapatos, binuksan ang isang sulok ng kumot at humiga. Muling nagsalita na may hindi magandang intensyon. Ano sa palagay mo ang nararapat kong gawin sa'yo? Ang tapang mong sumuway sa akin. Ikaw ang unang taong nangahas gumawa niyan. Nakahiga kang walang magawa, tanging pagtitig lang ang kaya mo. Sa mga mata ni Lin Qinghan, malamig mong sabi, kung kaya mo, patayin mo ako ngayon dito. Kung hindi, pagsisisihan mo na ginamit mo ako ng droga. Tinignan ni Lin Qinghan ang matigas na itsura ni Chen Zian, at lalo siyang nagustuhan sa puso. Inaasam niya kung kailan makikilala siya ng lalaking ito. Pagkatapos, yumuko siya. At hinalikan ang kanyang pisngi, saka malambing na sinabi. Sige, hihintayin kitang pagsisihan mo ito. Pero bago yan, kumain ka muna para hindi ka magutom. Kung hindi, baka hindi ka na umabot ngayong gabi. Habang nagsasalita, iniabot ni Lin Qinghan ang kanyang maputing kamay at hinilaka para humiga sa kanyang hita. Kahit ikaw, hindi mo napigilang mamula ang mukha. Ang iyong ilong ay puno ng kaaya-ayang pabango at mabilis ang tibok ng iyong puso.
Ito ba ang tinatawag na lap pillow? Kahit ganoon, matigas pa rin ang kanyang dila. Kahit subukan mo akong akitin. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Kalimutan mo na yan. Sobra ka namang nag-iisip. Umiling si Lin Qinghan. Biglang may narinig na dalawang palakpak mula sa kwarto. Pagkatapos mong makatanggap ng dalawang sampal sa mukha, bigla kang tumahimik. Ang iyong mga mata ay puno ng kahihiyan. Kinuha ni Lin Qinghan ang mainit na itim na sinigang na kanin. Sumalok siya ng isang kutsara at hinipan ito ng mahina. Muna ay sumubok siya ng kaunti. Nang matiyak na hindi ito mainit, sa kanya ito inilapit sa iyong bibig. Pinakain ka niya. Sa iyong pananahimik, lalong tumingkad ang iyong guwapong mukha. Mukha kang mas kaakit-akit, ngunit mabilis na binaligtad ni Lin Qinghan ang kaisipang ito. Sumunod, lumunok ka ng isa pang subo ng itim na sinigang at humiga sa malambot at maputing hita ni Lin Qinghan. Walang ekspresyon sa mukha, nagreklamo ka, ang tagaluto mo talaga ay hindi marunong magluto ng lugaw. Napakasama ng lasa. Ang malumanay na boses ni Lin Qinghan ay biglang naging malamig. Madilim ang kanyang mukha habang nagsasalita. Ako ang nagluto. May problema ba? Sa narinig, nanginig ang iyong katawan. Isang masamang premonisyon ang sumibol sa iyong puso. Pagkatapos ay sunod-sunod na palakpak ang narinig. Sa iyong mukhang gustong umiyak pero walang luha, pinilit mong tiisin ang sama ng loob. Nang gabing iyon, ang kalahating luto na itim na sinigang ay napunta sa iyong tiyan. Kailan pa siya nakaranas ng ganoong pagtrato? Ito ay isang malaking kahihiyan sa buhay. Nang gabing iyon, niyakap ka pa ni Lin Qinghan habang natutulog, hindi ka man lang pinayagang magprotesta. Kinaumagahan, nagmulat si Lin Qinghan ng kanyang mga mata na nataranta. Nang hindi na mamalayan, iniabot niya ang kanyang kamay para yakapin ka, ngunit wala siyang nahawakan. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Wala na si Chen Zian. Sa unan ay may maliit na papel. Nakasulat doon, maglaro ka na lang mag-isa. Hindi na ako sasama sa'yo. Nga pala, ang lugaw mo ay talagang masama ang lasa. Huwag mo na ulit lutuin. Galit na sumigaw si Lin Qinghan, Chen Zian, hintayin mo ako. Sa kabilang banda, sa lugar ng pagtitipon sa Jiangnan. Ibinuka mo ang iyong mga kamay sa tatlong tao at mahinang sinabi, ibigay na ninyo para hindi kayo saktan. Sa narinig, si Wang Lin ay may hapding inilabas mula sa kanyang bulsa. 100 piso ang inilabas niya. Uyaan, ito na ang aking isang buwang baon sa pagkain. Sana ingatan mo ito. Mukhang hindi kayo makikipagtulungan. Tumayo ka at may masamang ngiti sa iyong mukha, iniunat mo ang iyong katawan. Pagkatapos, kinuha mo ang iyong telepono at tumawag sa isang kontak. Wang ah. Alam mo ba na si Wang Lin ay araw-araw na lang nakahiga sa bahay? At sinabi pa niyang magpapakasal siya sa isang pretty boy. Totoo bang sinabi niya yon? Hindi ba yan ang pagtatapos ng angkan ng Wang? Sumpay na bata. Umiti ka at pinatay ang tawag. Masamang tumingin kay Wang Lin at tumawa. Kung sasabihin kong hindi sinasadya, maniniwala ba kayo? Ikaw na taksil, nagulat ka sa magulang. Sa susunod na segundo, tumunog ang kanyang telepono, halatang tawag mula sa kanyang ina. Galit at hapis na tiningnan ka ni Wang Lin, saka mabilis na kumuha ng telepono at pumunta sa tabi para magpaliwanag. Sa nakikitang ito, sila Yang Dong at Zhang Kai ay natakot din mabilis nilang inilabas ang perang nakuha kahapon. Sa puso nila, minumura ka. Si Chen Zian ay talagang tuso ngayon. Habang nakatingin sa dalawang bank card sa iyong kamay, ngumiti ka ng may pagmamalaki. Sa perang ito, kahit putulin ang baon mula sa pamilya, makakayanan mo ng ilang panahon. Habang sinusumpa ka ng tatlo sa isip. Biglang may ingay mula sa malaking pintuang bakal ng apartment. Bago pa makareact ang apat, bumukas ang pinto ng malakas na may dagundong. Sumunod, pumasok ang 4 o 5 alagad na parang pulutong. Nagulat ka nang makita ang mga ito. Hindi mo na kailangan pang isipin. Tiyak na ang baliw na babaeng iyon ang nagpadala para hulihin ako. Wala pang ilang sandali, direkta kang binuhat palabas. Ang susunod na naghihintay sa iyo ay ang hindi pa nararanasang Juling Xiao Group. Kahit sa maraming kumpanya sa Jiangnan City, ito ay nangunguna. Sa ilalim ng mataas na gusali ng opisina, ilang alagad ang nagbuhat sa iyo papasok sa grupo. Agad na nakakuha ng atensyon ng maraming empleyado. Sa oras na ito, sa opisina ng C sa itaas na palapag, tanging tunog ng pagsulat. Ngayon, si Lin Qinghan ay nakasuot ng itim na damit na may sinturon sa baywang. Habang siya ay nakatuon sa trabaho, isang alagad ang pumasok na may bitbit na si Chen Zian. Magalang na sinabi, Miss, dinala ko na ang tao. Sa narinig, tumigil ang panulat ni Lin Qinghan. Tiningnan kanyang nakabuhat sa balikat ng alagad, puno ng galit at hapis ang iyong mukha. Ngumiti si Lin Qinghan. Ihulog mo siya sa sahig. Mukhang malaki ang tapang mo ah. Nakatakas ka pa habang natutulog ako. Nagprotesta ka ng may sama ng loob, ngunit ang iyong bibig ay may tape. Hindi ka makapagsalita. Iangat ni Lin Qinghan ang iyong baba gamit ang kanyang kamay. Dahil 2 beses kang naging napakaswale. Kaya bibigyan kita ng munting parusa. Pagkasabi, pinulit ni Lin Qinghan ang tape sa iyong bibig, at agad na dumikit ang kanyang mapangakit na pulang labi sa iyo. Bago ka pa makapagsalita, biglang lumiit ang iyong mga pupil at kumislap ang sakit. Hindi ka makapaniwala na kinagat ka ni Lin Qinghan. Ano ba talaga ang gusto mo? Bantayan mo ang iyong tono sa akin. O baka gusto mo ng isa pang leksyon? Nang marinig mo yon, umurong ka sa takot at hindi na nangahas na sumigaw.
Ngayon nasa kamay ka na ni Lin Qinghan, at sa ugali ng baliw na babaeng ito, hindi mo alam kung kailan kanya sasaktan. Samantala, lumapit si Lin Qinghan na inayos na ang mga dokumento, iniunat ang maputing braso at hinawakan ang kamay mo, magde-date tayo. Habang nagsasalita, hindi kanya pinabayaan na tumanggi, hinila ka palabas, at pinaandar ang kotse sa harap mo. Ano pang tinitigil mo? Sumakay ka na. Saan tayo magde-date? Nang marinig yon, si Lin Qinghan na nasa loob ng kotse ay mahinahong sumagot. Motel. Uwi na ako. Wala kang pag-aalinlangan na tumalikod at umalis. Ngunit agad na may kumikinang na kutsilyo na dumikit sa lalamunan mo, kung hindi ako pupunta, papatayin mo ba ako? Tumango si Lin Qinghan, parang ganoon na nga. Pahihirapan kita ng higit pa sa kamatayan. Sa huli, napilitan kang sumakay sa kotse. Walang pag-asa mong tiningnan ang tanawin sa labas ng bintana. Si Lin Qinghan na nagmamaneho ay sumulyap sa iyo at biglang umiti. Ang reaksyon mong ito ay lalo akong nagnanais na kainin ka. Huwag kang mag-alala, manonood lang tayo ng scene at mga ganoon. Bago ang kasal, ayoko pang gawin ang hakbang na yon. Nang marinig mo yon, napabuntong hininga ka. Pagkalipas ng 10 minuto, sa sinehan sa Jiangnan City, si Lin Qinghan ay diretsong nagrenta ng buong sinehan. Sa unang date niya kasama si Chen Zian, ayaw niyang maistorbo sila ng iba. Sa madilim na sinehan, biglang tumayo si Lin Qinghan at mahinang sinabi, hindi komportable ang upuan, paupuin mo ako sa kandungan mo. At saka, hindi nag-aksaya ng panahon, umupo siya sa kandungan mo. Mahigpit na magkadikit ang katawan niyo. Naririnig ninyo ang tibok ng puso ng bawat isa. Hindi ito maganda. Sa iyong nahihiyang reaksyon. Ngumiti si Lin Qinghan at nang asar, mukhang wala ka pang kasintahan, nahihiya ka pa. Nagsimula na ang pelikula. Dahil malamig ang sinehan dahil sa aircon, kinuha ni Lin Qinghan ang disposable blanket sa tabi. Tinanggal ang kanyang stilettos, ipinakita ang maningning na mga paa, at saka tinakpan ang blanket. Sa tahimik na sinehan, magkayakap lang sila ng tahimik, walang nagsasalita. Tumagal ng 2 oras ang pelikula. Sa gitna nito, ikaw ay nanatiling kinakabahan. Malapit nang matapos ang pelikula. Nakatulog ka na. Sumulyap si Lin Qinghan, kaya pala walang kasintahan ang taong ito. Nakatulog habang nakikipag-date sa isang kagandahang tulad ko. Sa iyong natutulog na mukha. Biglang lumapit si Lin Qinghan at hinalikan ka sa pisngi. Ngunit narinig niyang nagsasalita ka sa iyong panaginip. Lumayo ka sa akin, baliw na babae. Biglang umitim ang mukha ni Lin Qinghan. Naglakas loob kang sumpain ako habang natutulog. Sobra ka na talaga. Sa susunod na sandali. Hindi siya nag-atubiling itaas ang kamay. Pagkatapos ng pelikula, mga 10 minuto, sa ilalim ng kakaibang tingin ng babaeng nagbebenta ng tiket. Lumabas ka ng sinehan na takip ang namumulang mukha. Si Lin Qinghan naman ay naka-cross arms at nagmamaktol. Sa susunod, mas mag-ingat ka sa iyong sasabihin. Kung maririnig ko pang muli ang tawag mong baliw na babae. Siguradong pagsisisihan mo ito. Sa sakit ng iyong kanang pisngi, napapikit ka at sinabing, sige. Pagkatapos, sa pagkakataong ito ay naging matalino ka, tumakbo ka agad palayo, hindi mo siya binigyan ng pagkakataong mahuli ka. Sa iyong hamon, nagtanong si Wang Lin. Bro, bakit mo kami pinaalis dito? Hindi ba nakikita kung pagod kayo kamakailan? Naisip ko kayong dalhin sa katabing lugar para magpa-food spa o ano. Nang marinig iyon, lumiwanag ang mga mata ni na Wang Lin at 2 pa. Agad silang lumapit at nagsimulang magmasahe sa iyo. Bro, alam naming ikaw ang pinakamabuti sa amin. Pero sabihin ko na may kondisyon ako. Ipapadala ko ang litrato ng food spa sa babaeng baliw na yon. Kayo ang tutulong sa akin. Naintindihan agad ni Wang Lin, bro, gusto mong magpanggap kay Lin Qinghan. Para magalit siya sa'yo, tama? Hindi mo alam na ang lahat ng ito ay nakuha ng surveillance camera. At naipadala sa telepono ni Lin Qinghan. Sa loob ng marangyang villa. Nakangiti si Lin Qinghan sa screen, ang taong ito ay tiyak na may binabalak na panibagong kalokohan. Inilipat niya ang daliri at pinasok ang surveillance video. Di nagtagal, narinig mula sa telepono ang usapan ni na Chen Zian. Pagkatapos mapanood ang video, lubos nang umitim ang mukha ni Lin Qinghan, mukhang masyado kitang niluwagan kamakailan. Para magkaroon ka ng ganitong ideya. Sa gabi, sa isang pribadong food spa para sa mga lalaki. Pumasok si Chen Zian at ang 3 niyang kasama, magkakasunod na magkakayakap. Pagpasok pa lang nila, biglang may lumapit na babaeng may magandang katawan at ngiting sabi. Mga gwapo, mukhang bago kayo rito, first time nyo ba? Matapos niyang sabihin yon, diretsong inilabas mo ang bank card na may 150,000 yuan at may kayabangang sinabi. Huwag na kayong pumili, bigyan niyo kami ng pinakamataas na package. Nang marinig iyon, lumiwanag ang mga mata ng babaeng may mahabang buhok, tila may mayaman na sila. Mabilis siyang umiti at kinuha ang bank card, pagkatapos ay pumunta sa ES machine at marahang in-swipe ito. Isang beep, matagumpay ang swipe. Nang makita ito, lalong lumawak ang ngiti ng babae at mabilis siyang kumilos. Inakay niya sina Chen Zian at ang 3 patungo sa loob. Sumunod si Wang Lin sa likuran. Siniko kanya sa balikat, Anego, ang ganda ng babaeng ito, di ba? Pwedeng lapitan mo siya para sa akin. Hingian mo ng number. Tumigil ka, naiinis mong tingin sa kanya. Kung gusto mo, ikaw mismo ang lumapit, wag mo akong idamay.
Ako, isang matuwid na tao, bakit ako napapaligiran ng tatlong klaseng ito, naiinis mong sabi. Di nagtagal, sa ilalim ng kanilang pag-aayos, nang nakahiga ng may kasiyahan ang apat sa sofa ng food spa. Hinihintay ang pagdating ng mga dalagang mag-aalaga. Samantala, sa harap ng food spa, isang grupo ng mga nakasibilyang pulis. Ang dumating. Pagkalipas ng ilang saglit, ikaw, na may posa sa kamay, ay inilabas ng mga pulis. Isang umaga, sa Jiangnan Police Station. Papuntahin mo ang pamilya mo para kunin ka, sabi ng pulis, sabay abot ng cellphone sa iyo sa loob ng detention room. Pagkatapos ng isang gabing nakakulong, walang pag-asa mong binuksan ang cellphone, ngunit di mo alam kung sino ang tatawagan. Kung tatawagan si nanay, at malaman niyang nagpunta ka sa food spa sa kalagitnaan ng gabi, siguradong papatayin ka niya. Habang nag-aalangan ka, nakatayo sa sulok, narinig mo ang mga yabag ng takong napapalapit sa labas ng detention room. Nakasuot ng itim na palda hanggang tuhod, nagkatinginan kayo ni Lin Qinghan. Siya'y ngumiti ng bahagya, sadyang pinipigilan ang pagtawa. Kaawa-awang munting an-an, walang kumukuha sa'yo, kaya mag-isa kang nakatambay. Nakatayo sa sulok. Galit mong tinitigan si Lin Qinghan, anong ginagawa mo rito? Manunood ka ba ng kahihiyan ko? Ngunit narinig mo ang mahinahong boses niya, may patakaran ang istasyon ng pulis. Kung walang kukuha sa'yo, di ka maaaring lumabas. Gusto mo bang tawagan ko si tita para sa'yo? Mabilis kang ngumiti ng pa-cute, ate, basta wag mo lang sabihin kay nanay, kahit ano ay pag-uusapan. Ngunit kung walang kukuha sa'yo, di ka makakalabas. Ito'y para sa ikabubuti mo, paalala ni Lin Qinghan. Pagkarinig mo, naunawaan mo agad ang pakana ng babaeng ito. Nag-alinlangan ang iyong mukha, sabay sabi, sige, maawa ka naman. Kunin mo na ako. Ano, nagulat na sabi ni Lin Qinghan. Sa wakas, lumitaw ang isang matagumpay na ngiti sa mukha ni Lin Qinghan. Makalipas ang 10 minuto. Sa harap ng istasyon ng pulis, ikaw, na walang sigla, ay hinila ni Lin Qinghan papasok ng kotse. Wala nang pag-asa ang iyong mukha para sa hinaharap. Bumalik kayo sa Linjiang Villa. Diretso niyang hinubad ang kanyang stiletto heels at nagpahinga sa sopa. Sinenyasan kanya bilang isang karapat-dapat na nobyo. Ngayon, ang iyong nobya ay may masakit na paa. Puro kautos. Tutol mong sabi, sabay upo sa sopa, at atubiling minasahe ang kanyang mga paa. Wala kang magawa, nasa kanya na ang ebidensya. Naramdaman mo ang haplos sa kanyang mga paa. Di mo maintindihan kung bakit siya nagpupumilit na mapasayo. Kahit alam ko na ako'y magaling, gwapo, at bata pa, ngunit sa iyong paningin, yan ay wala lamang, sabi ni Lin Qinghan. Ngumiti siya ng kaakit-akit habang tinatamasa ang iyong serbisyo. Kinumpirma niya, talaga bang di mo maalala? Paalala sa'yo. Magkakilala na tayo mula pagkabata. At ninakaw mo pa ang aking unang halik noong bata pa tayo. Ano, naguguluhan kang natigilan sa pagmamasahe. Nang makita niya ang iyong naguguluhang mga mata. Napabuntong hininga si Lin Qinghan. Sa susunod na saglit, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ka sa mukha. Inaalala pa kita, ngunit ikaw pala'y ganito. Bibigyan kita ng pagkakataong makabawi. Pasayahin mo ako sa loob ng 10 minuto, kung di, alisin mo ang paa mo, malungkot mong sabi. Di pa ako nakapagpasaya ng babae, pahirap ito sa akin. Lumapit ka, tuturuan kita kung paano pasayahin ang babae. Nang makita ito, nag-alinlangan kang umupo sa tabi ni Lin Qinghan, sabay lapit ng ulo. Bigla kang nayakap ng mapuputing mga braso. Sa susunod na saglit, isang perpektong mukha. Ang lumitaw sa iyong paningin. Lumawak ang iyong mga pupil, di pa nakakareact. Ay nayakap ka na ni Lin Qinghan. Ang kanyang dila ay patuloy na sumasayaw sa iyong bibig, na nagpapainit ng iyong katawan. Ganito na naman ang babae, pagkaraan ng ilang saglit, dahan-dahang humiwalay ang mga labi, umiling ka. Di pwede, tiyak na tinutukso ako ng babaeng ito para magpakasal, naisip mo. Mabilis kang lumayo kay Lin Qinghan, sabay sabi ng mayamot, huwag mong asahan na papayag akong magpakasal sa'yo. Kahit na totoo man na hinalikan kita noon, yun ay noong bata pa tayo. Pagkasabi mo, diretso kang tumayo. Naglakad palabas ng villa, hindi mo nakita ang sandaling pagkalungkot sa mga mata ni Lin Qinghan. Nang makita kang walang pag-aatubiling umalis, napakagatlabi si Lin Qinghan at kinuha ang kanyang cellphone para tumawag sa kanyang mga bodyguard. Malamig na sabi, hulihin niyo siya. Kung hindi gumana ang mahinahong paraan, gagamitin ko na ang marahas. Sa loob ng ikalawang palapag ng villa sa tabi ng ilog, sa gabi, nakatali ka sa isang kahoy na frame na may takot sa iyong mukha. Sa tabi mo, si Lin Qinghan ay nakasuot na ng manipis na strappy na pantulog. Nakatitig siya ng malamig sa iyo na patuloy na nagpupumiglas, ito ang pinili mo mismo, binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Kung ito ay ibang tao, matagal nang tinaga at itinapon sa dagat para pakainin ang mga isda, kaya dapat kang magpasalamat na buhay ka pa. Pagkatapos sabihin yon, sa ilalim ng iyong takot na tingin, tumayo si Lin Qinghan at kumuha ng isang puting balahibo. Yumuko siya at sinimulan kang kilitiin, at sa loob ng kwarto ay patuloy na lumalabas ang tawa sa hating gabi. Ate, pakiusap, huwag mo na akong buluhin.
Iwinagayway ni Lin Qinghan ang balahibo at tuksong sinabi, hindi ko inakala na pagkatapos ng maraming taon. Ang iyong kahinaan sa kiliti ay hindi nagbago. Dahil ayaw mong pumirma ng kasal sa akin. Ngayon ako ay hindi masaya, paano mo ako aliwin? Pagbanggit na aliwin. Ang iyong ulo ay biglang bumaba, patayin mo na lang ako sa kiliti, hindi ako mag-aalaga. Isang sampal ang dumapo. Ngayon? Impossible. Makalipas ang kalahating oras. Binali ka ni Lin Qinghan na parang baboy, at umiyak kang walang luha, kahit makuha mo ang aking katawan. Hindi mo makukuha ang aking kaluluwa. Pagkatapos sabihin yon sa pagtatampo. Hinipo mo ang malambot na labi ni Lin Qinghan, at sa iyong puso ay naisip, ang babaeng ito ay sobrang marahas. Kung hindi ako magpapakumbaba. Kasunod, ang ilaw sa kwarto ay namatay, at sa loob ng mainit na kumot. Mahigpit kang niyakap ni Lin Qinghan, at mahinang bumulong sa iyong tainga. Sabihin mo sa akin, saan ako kulang para hindi mo ako gusto? Bakit lagi mong iniisip na sumalungat sa akin? Napaligiran ng kanyang pabango. Ipinikit mo ang iyong mga mata para magpahinga, at matigas ang loob mong bumulong, kapag lalo mo akong pinipilit, lalo kitang naiinis. Narinig ito, biglang nalungkot si Lin Qinghan, wala yon, bukas darating ang nanay natin sa Jiangnan City. Sa oras na yon, diretso tayong kukuha ng sertipiko. Ang kwarto ay nagmistulang kakaibang katahimikan. Tanging ang hininga ng dalawa ang malinaw na naririnig. Sa gabing iyon, muli si Lin Qinghan. Nanaginip ng eksena noong bata pa sila, parang kahapon lamang. Qinghan, bakit ka umiiyak? Sabi nila, ang magkasintahan ay nagtatapos sa pag-iisang dibdib, umiiyak sila ng sobra. Wala yon. Lalaruin na lang kita, di ba? Sa umaga, hindi ka pagising, hinila ka na ni Lin Qinghan sa tainga. Pataas palabas ng kwarto, at pagkatapos kumain ng almusal, dumiretso sa Civil Affairs Bureau. Sa passenger seat, humikab ka ng antok, bakit ang aga pa? Hindi pa ako nakakatulog ng sapat. Siyempre, para kumuha ng sertipiko sa Civil Affairs Bureau, biglang nanigas ang iyong katawan, at ang dati mong antok na mga mata ay biglang nagising, at nagsimula kang mag-isip ng paraan, paano? Magpapakasal ba talaga ako sa babaeng itong baliw? Maganda siya. Pero ang ugali ay hindi ko kayang tanggapin. Bago pa lang mag-asawa, sinasampal at sinisipa na ako kung mag-asawa na kami. Tutal lagi na lang akong ibibitin at papaluin? Sa pag-iisip na ang iyong natitirang buhay ay ganito na lang, bigla kang nanginig. Hindi pwede, kailangan kong makahanap ng paraan para tumakas. Sa harap ng Jiangnan City Civil Affairs Bureau, dalawang mararangyang babae ang nakatingin. Sa pintuan, at nang makita ang paparating na Lamborghini, ngumiti sila. Sa wakas, dumating na. Habang dahan-dahang huminto ang Lamborghini, isang tao ang biglang lumundad. Mula sa passenger seat, at lumingon pa ng may pagmamalaking ngiti, kung sino man ang may gusto sa sertipiko, siya ang kumuha. Hindi ako kukuha. Pagkatapos sabihin yon, ang iyong silweta ay mabilis na nawala sa dulo ng kalye. Bumaba si Lin Qinghan mula sa kotse at nakita ito, at muli siyang nalungkot, talaga bang ganito na lang kasuklam-suklam ang taong ito sa akin? Parehong si Ina Lin at si Ina Chen ay hindi inaasahan na ang magandang araw ng pagkuha ng sertipiko ay magiging ganito. Ang batang to, alam kong hindi nagbago ang kanyang pagiging pilyo. Galit na kinuha ni Ina Chen ang kanyang cellphone. Para tumawag, ngunit pinigilan siya ni Lin Qinghan, huwag na. Tiningnan niya ng may komplikadong damdamin ang direksyon kung saan ka tumakbo at pilit na nagpakatatag, baka hindi talaga tayo bagay. Ang mga bagay noong bata pa ay matagal na ang nakalipas, normal lang na tumanggi si Chen Zian ngayon. Pagkatapos sabihin yon, muling sumakay si Lin Qinghan sa kotse at nagmaneho sa kabaligtaran ng direksyon mo. Nagtinginan si Ina Chen at Ina Lin ng walang magawa, hindi kaya mawawala ang kasalang ito. Hindi pwede. Gigil na sabi ni Ina Chen, ang ganitong mabuting manugang na babae ay hindi dapat mawala. Kahit isakripisyo ko ang aking sariling mukha, kailangang mapapangasawa ng anak ko. Sa pag-isip na yon, direkta niyang sinabi. Sa katabing Ina Lin, ako ang kakausap sa batang yon para mag-isip, ikaw naman ay tingnan mo kung saan nagpunta. Si Qinghan, baka gumawa siya ng katangahan. Narinig ito, natauhan si Ina Lin. Sumakay ng mabilis sa kotse at sumunod sa direksyong pinuntahan ni Lin Qinghan. Sa kabilang banda, ikaw na nakatakas na. Tumingin sa likod, walang humahabol, bumuntong hininga sa loob, iniisip na nasa karapatan ka na. Nakatakas sa harap ng kanyang ina, tiyak na hindi na siya mag-istorbo sa sarili. Sa loob ng isang internet cafe sa Jiangnan City, ang sikat na Jiangnan Elu ay muling nagtipon. Si Wang Ling na naglalaro, biglang lumingon kay Ann. Tinalikuran mo na ba talaga si Lin Qinghan? Hindi ko maintindihan, siya ay maganda at mayaman, bakit mo siya iniiwasan na parang multo? Wala nang satsat, ngayon kailangan mong magpuyat. Si Liang Dong, ang tapat na tao, tumingin sa computer at bumuntong hininga. Simula nang magpakulong si Lin Qinghan kay Ann. Ann, naging mas maliwanag ka na. Akala ko may pag-asa kayo. Hindi ka nagsalita. Pumikit ka lang dahil sa inis. Hindi naman kasalanan mo, bakit ginagawa ng lahat na parang wala kang Lin Qinghan? Parang patay na tao. Ilang sandali lang, nakatulog ka ng mahimbing. Sa pag-aantok, nanaginip ka, sa daan pa uwi mula sa paaralan, nakatagpo ka ng isang batang babae na umiiyak sa sulok ng eskinita. Tuloy-tuloy ang pag-iyak niya, maraming tao ang nakapansin pero walang lumapit para aliwin. At hindi mo napigilang lumapit.
Pagkatapos, ikaw at si Liu Qing. Hanggang sa kailangan niyang mag-aral sa ibang bansa, kaya kayo naghiwalay. Dahil matagal na kayong hindi nagkita. Natural na nakalimutan mo na ito. Biglang naalala ang karanasang ito, parang biglang naliwanagan. Kalahating araw na lumipas ng mabilis, sa loob ng internet cafe, ang iyong telepono ay patuloy na nagvi-vibrate. Si Wang Ling, gamit ang kanyang paningin, napansin ito, marahang tinulak ka. Huwag nang matulog. May tumatawag sa iyong telepono. Narinig mo, inaantok ka pa, nagkunot noo. Tumingin sa tawag mula kay nanay, napilitang sumagot, "Ma, sinabi ko na sa'yo." Hindi ka pa tapos magsalita, ang ina sa kabilang linya ay agad na pumutol sa galit. Si King Han ay nawawala. Narinig mo, sinabi mo pa ring walang pakialam, mga nasa hustong gulang na tayo. Mga nasa hustong gulang na tayo, bumabiyahe lang siguro siya. Sa kabilang linya, ang ina ay halos pumutok sa galit. Isigaw sa telepono, "Wala akong pakialam sa ngayon, hanapin mo siya agad." Babae ito, paano kung may mangyari? At ang kasunduan sa kasal noon. Ikaw ang nagpilit para sa kasunduan, kahit hindi mo na siya gusto ngayon, kailangan mong sabihin sa kanya ng maayos. Pagkatapos, pinatay ang tawag. Tumingin ka sa telepono, magulo ang isip, naalala ang panaginip tungkol sa pagkabata. Diretso kong hinila si Wang Ling at ang tatlo, "Tigilan niyo na ang paglalaro, sumama kayo sa akin para hanapin siya." Nang marinig ito, nagkatinginan ang tatlo at agad nang umiti, "Huwag kang mag-alala, kuyaan. Tiyak na matutulungan ka naming mahanap ang bayaw." Pagkatapos, naghiwa-hiwalay silang apat sa iba't ibang direksyon para maghanap, habang ikaw naman ay pumunta sa isang eskinita. Sa isip mo, naaalala ang panaginip mo kanina at nakaramdam ka ng matinding pagsisisi. Parang sobra ang ginawa mo. At sinabi mo rin na kung isang araw ay hindi na kita gusto. Sige, hampasin mo na lang ako. Dahil dito, lalo mong binilisan ang iyong mga hakbang. Ang langit sa hapon ay madilim na may mga ulap, sumunod ang pagbagsak ng ulan mula sa taas, at kasunod nito ay bumuhos ang malakas na ulan, ang lungsod na dating maingay ay biglang tahimik. Tanging ang tunog ng malakas na pagbagsak ng ulan ang naririnig. Sa ganitong malakas na ulan, isang anino ang tumatakbo ng baliw, basa ang buhok. Tumingin ka sa yes ng iyong telepono at nakarating sa isang eskinita. Naalala mong minsan ay tinanong mo si Lin King Han. Bakit kapag may problema, palagi kang nagtatago sa eskinita? Sumagot siya na doon siya nakakaramdam ng seguridad. Lumapit ka sa harap ni Lin King Han. Iniabot mo ang kamay at marahang yakap siya, mahinang sinabi, "King Han, huwag ka nang umiyak." Nang marinig ang pamilyar na mga salitang ito, tuminala si Lin King Han at nagtanong, "Naalala mo na ba? Naramdaman mo ang kanyang katawan na nanginginig dahil sa ulan. Lalo kang nakaramdam ng pagsisisi." Malumanay mong sinabi sa tainga ni Lin King Han. "Naalala ko na ang kaunti, tungkol sa kasunduan, talagang kasalanan ko ito sa'yo. Sumama ka sa akin pauwi." Sa unang pagkakataon ay nakita mo ang mahinhin na anyo ni Lin King Han. Hindi mo inaasahan na ang dominanteng babae na ito ay may ganitong panig, tila bagay sa iyong pamantayan sa pagpili ng kapareha. Hindi mo sinasadyang hindi ka makatingin. Kasabay nito, si Lin King Han ay tuminala, medyo nagulat, "Namula ka ba kanina? Nagkamali ka?" Agad mong itinanggi, "Hindi ako nagkamali, tiyak na namula ka kanina. Ganito pala ang tipo mo. Kaya pala dati ay malamig ang trato mo sa akin." Habang nagsasalita, niyakap mo na si Lin King Han. At dinala sa tabi ng kotse, binuksan ang upuan sa tabi ng driver at inilagay siya. Pumunta ka rin sa upuan ng driver. Biglang tahimik ang loob ng kotse, tanging ang mga hininga ng dalawa ang natitira. Tumingin si Lin King Han sa iyo na nakaupo sa driver's seat at nagtanong, "Bakit hindi mo papaandarin ang sasakyan?" Nang marinig ito, umiling ka ng walang ekspresyon, "Hindi ako marunong." Pagkatapos magsalita, uminit ang kanyang mukha at gusto na lamang lumubog sa lupa. Nang marinig ito, si Lin King Han ay natigilan ng ilang segundo, saka napasinghap at natawa. "Anong nakakatawa? Araw-araw akong abala sa trabaho, walang oras kumuha ng lisensya, makatuwiran naman di ba?" Ngunit lalo pang nagpasaya kay Lin King Han ang mga salitang ito. Ang kanyang pagtawa ay tumagal ng ilang minuto. Nang matapos tumawa, diretso si Lin King Han na may otoridad na nag-utos sa iyo. "Umalis ka." Para hindi na sila mabasa ng ulan, ang dalawa ay direktang nagpalitan ng pwesto sa loob ng masikip na sasakyan. Sa mga sandaling ito, hindi maiiwasan ang pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Lalo na si Lin King Han, nang makitang umakyat ka sa passenger seat, hindi niya napigilan ang sarili. Napaluin ang iyong puwitan. Para kang sinagwa ng kidlat, napaigtad ka at napailing, sabay sabing may galit. "Huwag kang magpalabis," umismid si Lin King Han. Matapos ikabit ang seatbelt, diretsong apak sa gas pedal. Ang sasakyan ay tumulin na parang palaso. "Ano ngayon?" Walang emosyon na tanong ni Lin King Han, nagtataka. "Bakit? Hindi ka ba uwi?" Nakita ni Lin King Han na ikaw ay nag-aalangan. Inilahad niya ang kanyang mapuputing mga braso. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang pulang labi, "Yakap." Narinig mo ito, kinamot mo ang iyong ulo, saka inabot ang iyong mga kamay. At niyakap si Lin King Han palabas. Nang maamoy mo ang pabango na nagmumula sa kanya, bigla kang nakaramdam ng tuyong lalamunan. Ano ang gagawin mo bilang isang lalaki? Nang makarating sila sa pintuan ng bahay, dumating ang katiwala at nagbigay ng 2 kumot. Pinunasan nila ang tubig sa inyo. Sa wakas nakauwi na kayo.
Dumating din si Nanay Chen at Nanay Lin nang makita nilang pareho kayong basang-basa na parang manok. Agad silang tumulong sa pagpupunas. Ibinaba mo rin si Lin Qinghan. Nauuhaw ka. Nang makita mo ang 2 baso ng gatas sa mesang di kape, dumiretso ka rito. Nang mapansin ito, sinubukan ni Nanay Lin na pigilan ka, ngunit pinigilan siya ng mapagmasid na si Nanay Chen. Nagtatakang tanong ni Lin Qinghan. Anong problema? Sa oras na yon, ininom mo na ang 1 baso ng gatas. Iniabot mo ang isa pa kay Lin Qinghan. Pinahid mo ang iyong bibig at sinabi, masarap pala itong gatas. Bibili rin ako ng marami para ilagay sa tindahan. Kinuha ni Lin Qinghan ang gatas at ininom ito ng 1 lagok. Pagkatapos, nakaramdam siya ng kaunting lamig kaya hinawakan niya ang iyong kamay at hinilaka patungo sa kwarto. Bago umalis, lumingon siya at sinabi, mga tita, magpatuloy kayo sa inyong usapan. Kami ni Chen Zian ay maliligo muna. Nang makita silang umakyat sa itaas, ay nagkatinginan sina Nanay Lin at Nanay Chen. Nang hilahin ka ni Lin Qinghan sa kwarto, diretsong nilock ang pinto. Kinuha ang susi at nagtungo sa banyo. Bago pumasok, lumingon siya sayo. At mumiti ng matamis, gusto mo bang maligo tayo ng sabay? Wala akong pakialam, Tanga lang ang pupunta doon. Hindi nagulat si Lin Qinghan, diretso siyang pumasok sa banyo. Nakaupo ka sa tabi ng kama, bigla mong naramdaman na umiinit ang iyong katawan. Hindi komportable na upo ka sa sahig. Medyo malabo na ang iyong isip. Bakit ang init? Baka nagkasakit ako? Hindi naman pwedeng magkasakit agad. Bago lang tayo galing sa labas. Masyadong mabilis naman yata to. Tumayo ka mula sa sahig at pumunta sa pintuan para buksan ito, ngunit nakalimutan mong nakalock na ito ni Lin Qinghan. Nang hihina kang bumagsak sa sahig, nang halos mawala na ang iyong malay, bumukas na ang pinto ng banyo. Lumabas si Lin Qinghan na nakatuwalya at nakapaa. Agad kang nakita, nakahandusay sa may pintuan. Agad siyang lumapit na may pag-aalala. Anong nangyari? Nang malapit nang dumampi ang kanyang maputing kamay sa iyong noo. Tinabig mo ito. Galit mong sinabi, lumayo ka sa akin. Nagulat si Lin Qinghan. Nang makita niyang wala ka sa sarili at maalala ang kakaibang kilos ng kanyang ina sa baba, bigla niyang naunawaan. Ang gatas na ininom mo ay nilagyan ng gamot. Pilit mong kinagat ang iyong braso para maibsan ang nararamdaman, ngunit sa sumunod na segundo, hinila ang iyong kamay palayo. Pagkatapos ay dumampi ang malambot na labi sa iyong mga labi. Lumaki ang iyong mga mata, hindi makapaniwala na nakikita si Lin Qinghan na napakalapit. Pagkatapos ng ilang sandali, humiwalay ang inyong mga labi. Marahang niyakap ka ni Lin Qinghan at bumulong sa iyong tainga. Halika na, handa na ako noon pa man. Ang mga salitang ito ay naging susi sa pagpapakawala ng mabangis na hayop sa loob mo. Hindi na napigilan ng naghihirap mong katawan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ikaw ang unang yumakap sa malambot na katawan ni Lin Qinghan. At mariing hinalikan siya. Di nagtagal, ang bathrobe ay dumula sa paanan niyong dalawa. Binuhat mo siya sa kama at pagkatapos ay dumiretso sa kanya. Ang gabing iyon ay tiyak na mahaba para sa inyong dalawa. Ito rin ang pinaka hindi malilimutang gabi sa inyong buhay. Isang umaga, nagising ka sa huni ng ibon. Nakahiga si Lin Qinghan sa kama, ang iyong ulo ay nasa kanyang dibdib. Nakangiti siyang nakatingin sa'yo. Hindi pa gaanong gising, humikab ka ng mahina at bumulong, anong oras na? Ngunit biglang naging kakaiba ang atmosfera sa kwarto. Habang hinahanap ang iyong telepono, hindi mo sinasadyang nahawakan ang isang bagay na malambot at malaki. Nang maramdaman mo ang balangkas na yon, hindi sinasadyang napalumo ito, bahagyang napadaing si Lin Qinghan, at nagsalita ng may tampong tingin sa'yo, maaga pa lang ay naglalaro ka na. Hindi pa ba sapat ang paghipo mo kagabi? Lumunok ka at binuksan ang kumot, nakita mong nakashorts ka na lang. Bigla kang bumalik sa loob, nawala na ang kalinisan ko. Mukha kang malungkot at parang iyak. Si Lin Qinghan naman ay yumuko at hinalikan ka sa noo, natawa at sinabi, asawa, tamaan na ng araw ang puwet mo, hindi ka pa bababangon. Gusto mo bang magkaroon ng isa pang morning exercise? Nang marinig mo ito, tuluyan kang nagtago sa kumot at ayaw lumabas, para kay Lin Qinghan ay nakakatuwa ito. Hindi niya inaasahan na ang pagiging mahiyain mo ay napaka-cute rin, kaya bumaba na si Lin Qinghan sa kama at nagsimulang magpalit ng damit, hindi ka na niya inaasar pa. Nakasuot ng pink na damit pambahay, nang lumabas si Lin Qinghan ng kwarto, hindi niya nakalimutang lumingon at sabihin. Bumaba ka na agad, naghihintay pa ang nanay mo sa ibaba. Pagkasabi, nagsara ang pinto ng kwarto. Narinig ang tunog ng pagsara. Sa loob ng siksik na kumot, nang marinig mo ang ingay ng pagsasara, ikaw. Bigla mong inihagis ang kumot at may galit na sinabi, ang kalinisan ko. Hindi ka pa tapos magsalita. Nakita mo ang pink na damit na nakatayo sa may pinto ng kwarto, si Lin Qinghan ay nakangiting nakatingin sa'yo. Mabilis mong ibinalik ang kumot at binalot ang iyong hubad na katawan, sabay reklamo sa kanya na nakatayo sa pintuan. Niloko mo ako. Kinabukasan, lumapit si Lin Qinghan na nakangiti, at mahinang sinabi, halikan mo ako ng 1 beses, at aalis na ako, paano? Impossible. Hindi ka man lang nag-isip at tumanggi. Talaga bang ayaw mo? Kung gayon, ipapakita ko ang litrato mo na hubad sa mga kaibigan mo, paano? Nang marinig mo ito, bigla kang lumingon. Hindi makapaniwala na sinabi mo, kumuha ka pa ng litrato ko habang natutulog ako.
Si Lin Qinghan ay nakangiting tumango. Kahit papaano ay first time ko ito, kaya gusto kong kumuha ng litrato mo bilang alaala. Hahalikan mo ba o hindi? Napakagatlabi ka at lumapit, hinawakan ng pink na labi ni Lin Qinghan, yun na ba ito? Burahin mo na ang litrato. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Lin Qinghan, sa susunod na buhay na lang. Pagkasabi, tumayo siya at umalis ng kwarto. Nakita ito, napatingin ka sa mansa ng dugo sa kumot, at nahiga sa kama na may malungkot na buntong hininga. Ayoko na talagang maging sustained. May magawa sana akong iba na mag-enjoy sa impyernong paghihirap na ito. Samantala, sa sala sa baba. Pagbaba mo pa lang, agad na hinawakan ni Inay Chen si Lin Qinghan at tinanong, Qinghan, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Masayang tanong ni Inay Chen. Nang marinig ito, pumula ang mukha ni Lin Qinghan at tumango. Nakuha ang inaasahang sagot. Tinapik ni Inay Chen ang kamay ng manugang at tumawa, yun na nakatulog ka ng maayos. Huwag kang mag-alala, ang gamot kagabi ay espesyal na ginawa. Hindi ka mabubuntis. Kung kailan kayo magkakaanak, pag-usapan muna ninyo ni Xiaoan. Umaga, isang sports car ang lumabas mula sa villa, patungo sa direksyon ng Civil Affairs Bureau. Sa front passenger seat, kinuha mo ang iyong cellphone. Nakita mo ang mahigit 10 missed calls, bigla kang may naisip at nagsalita sa nagmamaneho. Napakurap-kurap si Lin Qinghan at malumanay na sinabi, kung gayon, papasok ako sa kumpanya mo. Pwede mo ba akong bigyan ng sarili kong departamento? Nang marinig ito, lumingon si Lin Qinghan at tumingin sa iyo, nagtatakang tanong, bakit? Gusto ko lang maranasan ang saya ng pagiging isang department head. Napakurap-kurap ka at ginamit mo ang iyong charm. Nakita ito, natawa si Lin Qinghan at tumango, ang kahilingan na ito ay maaaring matupad pero kung bubuksan mo ang sarili mong departamento. Bawat buwan ay kailangan ng sapat na performance. Kung hindi mo ito matugunan, bibigyan kita ng maliit na parusa. Anong maliit na parusa? Napakamot ka sa ulo, nagtataka. Biglang huminto si Lin Qinghan sa gilid ng kalsada. Agad kang niyakap at hinalikan. Kumunot ang noo mo, ito ba ang maliit na parusa? Baka gusto mo lang akong lasapin. Kinabukasan, ikaw naman ang pumalit, hinila mo si Lin Qinghan mula sa driver's seat papunta sa iyo. Gusto mo bang subukan ang isang bagay na nakakasabi? Nakahiga si Lin Qinghan sa iyong mga bisig, may kislap ng pagsubok sa kanyang mga mata. Diretso mong tinapik ang ulo nito, ano ba iniisip mo? Matatanda na tayo, pwede bang maging malinis ang pag-isip? Nagulat si Lin Qinghan, hindi makapaniwalang sinabi, pinalo mo ang ulo ko. Pagkatapos, ang sasakyan ay biglang gumalaw ng malakas. Bahagyang maririnig ang hiyawan. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik si Lin Qinghan sa driver's seat na may kasiyahan. Inayos ang magulong damit at hindi nakalimutang magbabala sa iyo na may dugo sa bibig sa front passenger seat, bastos. Ang kinainisan ko ay ang pagpalo sa ulo ko. Kung mangyari ito muli, kakagatin ko ang dila mo. Nang marinig ito, parang iyak ka at sinabi, nagbago ka na, dati ang cute mo pa. Ngayon, ginagawa mo na akong bugbugin. Nakita ito, naglabas si Lin Qinghan ng isang bank card, at mayabang na sinabi, may 1,000,000 ito, tumahimik ka na. Pagkasabi nito, lumiwanag ang mga mata mo. 1,000,000 ito, katumbas ng 100 buwan mong baon. Salamat, boss. Itinago mo ang card na parang kayamanan, hindi mapigilang ngumiti. Nang marinig ito, sumimangot si Lin Qinghan at mayabang na sinabi, ikaw at ako, palitan mo ang tawag. Mula ngayon, tawagin mo akong asawa o mahal, naiintindihan mo ba? Malapit na ng tanghali, 2 tao ang lumabas mula sa Jiangnan Civil Affairs Bureau. Tinignan mo ang marriage certificate na hawak mo, biglang naramdaman mong parang tumanda ka ng ilang taon, at napabuntong hininga, hindi ko inaasahan na darating din ako sa ganitong punto. Habang ang iba ay nag-aalala pa kung paano makahanap ng kasintahan, ikaw ay napilitang magpakasal. Nang marinig ito, lumapit si Lin Qinghan. Hinalikan ka sa pisngi, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi matatabong saya, at masayang sinabi sa iyo. Ngayon ay masaya ang binibining ito. May gusto ka ba? Kahit ano sa mundong ito. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Talaga, tanong mo nang may kaunting pag-aalinlangan. Siyempre tutu. Sa probinsyang ito, walang bagay na hindi ko makuha, Lin Qinghan. Ano man ang gusto mo, sabihin mo lang. Nang marinig ang tiwala niyang pahayag, walang ekspresyon mong sagot. Kung gayon, gusto ko ang divorce certificate nating dalawa. Maaari mo bang makuha yon? Pagkasabi mo, natahimik ang paligid. Ang ngiti ni Lin Qinghan ay biglang nanigas. Tahimik niyang inirolyo ang manggas at walang ekspresyong sinabi, bago kita bigyan ng gantimpala. Kailangan muna kitang disiplinahin para malaman mo kung anong mga salita ang pwedeng sabihin at hindi. Nakita mong sasaktan ka na, kaya tumakbo ka. Malungkot na lumingon at may sama ng loob na sinabi, hindi ba sinabi mo na kahit anoin? Gusto ko, ibibigay mo sa akin. Babae ka ba, may sense ka ba? Hindi pa natatapos ang sinasabi mo. Si Lin Qinghan, parang inilunsad, ay lumapit sa hindi kapanipaniwalang bilis. Pagkatapos, parang dumampot ng sisiyo. Hinila kanya sa likod ng kwelyo. Ikinakaway ni Lin Qinghan ang kanyang munting kamao, habang nakatingin sa iyo na nakaupo sa sahig na nanghihina ang mga binti. Nakangiting may himig na sabi, ano bang sinabi mo kanina? Parang hindi ko narinig ng mabuti. O baka gusto mong ulitin? Binuka mo ang bibig. Gusto ko lang sabihin na ang ganda ng panahon ngayon. O sinta, mamasyal tayo. Sa iyong mabilis na pagbabago ng ugali, si Lin Qinghan.
Lumuhod at tumingin sa'yo. Hindi yata tama. Parang hindi iyan ang sinabi mo kanina. Naalala ko parang divorce o ano. Baka nagkamali lang ako ng dinig. Nang makita mong lalong lumalim ang pagpatay sa kanyang mga mata. Mabilis kang tumayo mula sa sahig at niyakap ng mahigpit ang baywang ni Lin Qinghan, ngumingiti. Malamang nagkamali ka lang ng dinig. Paano ko kayang makipaghiwalay sa'yo? Sa buhay na ito, tiyak na hindi posible. Narinig ito, hindi nawala ang sama ng loob sa mga mata ni Lin Qinghan. Agad mong itinuwid. Hindi lang sa buhay na ito, kahit sa susunod na buhay, dapat magkasama tayo. Nang makita ito, ang maliit na mukha ni Lin Qinghan ay bahagyang lumuwag. Mayabang siyang nagmaktol ng isang yene at hinawakan ang kamay mo. Naglakad patungo sa kotse. Mas mabuti. Ngayon, palitan natin ang iyong pananamit. Bilang lalaki ng dalagang ito, araw-araw kang nakasuot ng napakamura, nakakahiya. Sa daan patungo sa mall. Gamit ang bakanting oras, tumawag ka kay Wang Lin at sa dalawa pa, ipinaalam na bukas ay pupunta sila sa Lingxiao Group para mag-report. Nang marinig ito, si Wang Lin sa kabilang linya ay puno ng paghanga at sinabi, "Hindi nakapagtataka, kuyaan. Naakuha mo na si ate. Huwag kang mag-alala, ang iyong nakababata mula ngayon ay susunod sa iyong pamumuno." Tumawa ka ng ihehe at sumagot, "Hindi ko nga alam kung sino noon. Para sa 50,000 lang, ipinagbili ang iyong kuya." Pagkasabi nito, nagkaroon ng katahimikan sa telepono saglit, pagkatapos ay biglang pinatay ang tawag. Si Lin Qinghan naman sa oras na yon, naglaan ng oras upang magtanong, "Maganda ba ang relasyon mo sa kanila? Kung hihilingin mo sa akin, hindi naman ako tutol na magpadala ng ilang talento para sa iyo. Hindi na kailangan." Nakaupo sa passenger seat, may napakatiyak na tono kang ngumiti, habang narito ang aming Jiangnan, 4. Anumang talento ang dumating, hahatakin lang ang aming mga paa. Si Lin Qinghan ay may kaunting pagkadismayang tumango. Sana ay masamantala ang pagkakataon para disiplinahin ka ng mabuti. Ngunit mabilis siyang nagpakatatag muli. Basta ang lalaking ito ay nasa kanyang teritoryo. Siguradong siya ang masusunod. Mabilis na nagmaneho si Lin Qinghan. Dumating sa pinakamalaking mall ng Jiangnan City. Bumaba ka ng kotse at tumingin sa Marangyang Mall, may naisip. Sa tabi mo, si Lin Qinghan, nagtanong ka ng may pag-aalinlangan, "Ang mall na ito, hindi naman siguro sa grupo mo?" Narinig ito, umiling si Lin Qinghan. "Hindi. Ang focus ng grupo ko, ay sa industriya ng internet, hindi kasama ang mga mall. Pero kung gusto mo, gamitin mo ang iyong katawan para ipagpalit. Hindi ako tutol na magbayad ng halaga. At bilhin ito para sa'yo." Sa pandinig ng napakayabang na pahayag, "Umuso ka, tama na, huwag na lang. Ako, si Chen, kahit wala akong nagawang malaking bagay, tiyak na hindi ako nagbebenta ng katawan. Para sa pera, isang bulgar na tao." "Talaga?" Nang marinig ang iyong mga salita, tahimik na ngumiti si Lin Qinghan. "Naalala ko ang isang tao. Noong tinanggap ang 1,000,000, hindi ganyan ang ugali. Napahiya kang kumamot ng ulo. Wala kang nagawa kundi magpalit ng paksa, magsimula na tayo, malapit na ang oras ng pagkain." Pumasok sa mall, hinawakan ka ni Lin Qinghan sa kamay at direktang pumunta sa pinakamalapit na luxury clothing store. Sa loob ng tindahan, agad lumapit ang isang babaeng sales assistant na nakangiti. "May kailangan po ba kayo?" Kumaway si Lin Qinghan at mahinahong sinabi sa sales assistant, "Ilabas ninyo ang lahat ng pinakamagandang damit panlalaki. Ang lalaki ko ay magsusuot ng pinakamaganda at pinakamahal." Lumiwanag agad ang mga mata ng babaeng sales lady dahil alam niyang magiging mayaman siya ngayong araw. "Sige po, walang problema. Pwede po kayong maupo muna rito, kukunin ko na ang damit para sa ginoong ito." Pagkasabi nito, magalang na nagbuhos ng 2 tasa ng mainit na tsaa ang sales lady. Pagkatapos ay dumiretso siya sa loob, habang ikaw naman ay nakarinig ng sinabi ni Lin Qinghan at biglang nakaramdam ng kaunting seguridad sa puso. Kung babae ka, tiyak na luluhod ka na at aawit ng pagsuko. Nang bumukas ang pinto ng palitan, nakasuot ka na ng isang mamahaling sweater mula sa tatak, nakatayo roon ng medyo hindi komportable. Parang kakaiba ang estilo na ito, sa tingin ko mas mabuting palitan na lang. "Hindi pwede." Sa sandaling iyon, isang maputing braso ang dumiretso sa'yo. Tumingin si Lin Qinghan. Medyo may estilo ng boss na palaban, hindi napigilan na yumakap sa'yo, habang hindi nakakalimutang mag-utos. Sa sales lady na natutulala sa likod, sabi niya, "Ganitong estilo, kumuha pa ng 100 set para sa akin. Mamaya bibigyan kita ng address, saka mo na lang ihatid ang mga damit doon." "Sige po." Lumingon ang babaeng sales lady at tumingin sa iyong bagong itsura. Hangaan niyang sinabi, "Talagang maganda ang pundasyon ng ginoong ito, malamang kahit anong estilo ng damit. Kaya niyang dalhin, perpekto talaga para maging modelo." Sa unang pagkakataon na napuri ng ganito, medyo nahiya ka, kinamot ang ulo at mumiti, "Ay naku. Sobra naman ang sinasabi mo. Dapat tayong maging mababa." "Totoo naman ito." Si Lin Qinghan naman ay binitiwan ang pagkakapit sa iyong braso, may paghangasang ngiti. "Paano naman maging modelo ang lalaki ko? Kung magiging modelo man siya, para sa akin lang." Pagkasabi nito, direktang naglabas si Lin Qinghan ng isang black card at inilagay sa counter. Pagkatapos ay hinawakan ka sa kamay at lumabas. Ngayong araw sana ay isang araw na dapat mong alalahanin. Pero nauwi ito sa pagpapahinga. Umaga, binuksan mo ang kurtina ng kwarto.
Dumiretso ang nakakasilaw na sikat ng araw. Walang magawa mong tiningnan si Lin Qinghan na nakahiga sa kama, tila walang malay, at nagreklamo. May isang tao daw na maliit lang na sipon, matutulog lang gagaling. Pero walang sumagot sa'yo. Tiningnan mo si Lin Qinghan na tila ayaw na kumibo, umiling ka at lumapit sa kama, inilapit ang iyong noo sa kanyang noo. Pagkatapos ay mabilis na umurong. Hindi na kailangang sabihin, ito ay tiyak na lagnat. Malamang may kinalaman din ang nabasa sa ulan noong nakaraang araw. Kaya nagpasya ka. Nahilahin ang babaeng ito mula sa kama, bahagyang sinabi, bumangon na at magbihis. Ngayon huwag muna pumunta sa kumpanya. Dadalhin kita sa ospital para magpatingin. Sabi ko. Tumanggi si Lin Qinghan, pihong umikot ng may mahinang isip at nagmamaktol, ayaw kong pumunta sa ospital. Kahit patay na ko, hindi ako pupunta. Kailangan mong pumunta. Mas tumigas ang iyong tono. Hindi biro ang mataas na lagnat. Paano kung masunog ang utak? Kahit papaano, siya ang iyong boss at asawa. Naramdaman mong kailangan mong panagutan si Lin Qinghan. Habang sinasabi ito, gustong mo siyang hilahin mula sa kama. Ilang beses mong sinubukan pero nauwi ito sa pagkatalo. Hindi kontento, hinimas mo ang iyong pulso at sinabi. Ewan ko kung ano ang kinakain ng babaeng ito, mas malakas pa siya sa akin na lalaki. Bumuntong hininga ka, nang makita mong ayaw talaga ni Lin Qinghan pumunta sa ospital, napilitan kang ibalik. Ang kumot sa kanyang katawan at lumiko patungo sa ibaba ng hagdan. Si Lin Qinghan naman ay nakahiga sa kama na tila walang malay. Naramdaman niyang para siyang nahihilo. Dahan-dahang lumipas ang oras hanggang sa muling bumukas ang pinto ng kwarto. Dumating ka na may dalang isang mangkok ng lugaw. Pagkabukas mo ng heater sa kwarto, una kang kumuha ng kaunting mainit na tubig, pinunasan ang mukha ni Lin Qinghan na nahihilo. Pagkatapos ay inalalayan mo siyang sumandal sa iyong dibdib. Kinuha mo ang mangkok ng lugaw. Sinubukan mo muna ang temperatura gamit ang iyong mga labi, nang tiyak na walang problema, sinabi mo kay Lin Qinghan na nasa iyong kandungan. Mahinang sabi, sige, ibuka mo ang bibig. Tila naintindihan niya ang ibig sabihin. Si Lin Qinghan sa iyong kandungan ay pumikit at ibinuka ang kanyang maliit na bibig, at saka mo pinakain ang isang subo ng lugaw. Nang matapos mong pakainin ang buong mangkok at nang gusto mong bumaba sa kama. Dumaklot ang isang kamay sa iyo, mahigpit na hinawakan. Huwag kang umalis. Sa sandaling iyon, si Lin Qinghan ay nagmulat ng kanyang mga mata na tila mahina, may pagkaawa na tumingin sa iyo. Tila kung hindi ka pumayag, iiyak siya sa susunod na segundo. Hindi mo kayang harapin. Ang ganoong Lin Qinghan, napilitan kang bumuntong hininga, inilapag ang walang laman na mangkok sa tabi. Qinghan, matulog ka na, paggising mo ay gagaling ka na. Narinig ito, parang isang pugita. Si Lin Qinghan ay masunuring pumikit. Tila naging napakasunod-sunuran kapag may sakit. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ka rin ng kakaibang damdamin. Ano kaya ang naisip niya, nang kunin mo ang cellphone sa tabi ng higaan, at matapos mag-pause ay pinindot ang shutter button. Sa tunog ng click, nalikha ang larawang kakaiba sa buong mundo, tumingin ka kay Lin Qinghan na tulog na. Hinaplos mo ang ulo niya habang hindi maiwasang magkomento, sana lagi kang ganito kaamo. Pero nang maalala ang tigring ito, na laging galit at matapang, ay sumuko ka na lang. Ang imposibleng naisip na ito, saka mo dahan-dahang ipinikit ang iyong mga mata, yakap-yakap ang maliit na baywang ni Lin Qinghan. Natulog ka ng muling pagkagising, hapon na nang magmulat si Lin Qinghan ng kanyang mga mata. Nakita kang mahigpit na nakayakap sa kanyang baywang, umiti siya ng malumanay at pinitik ang ilong mo. Nanatili sa isip niya, kahit natutulog ay gwapo, kaya naman karapat-dapat kang maging lalaki ko. Sa sandaling ito, tila dahil sa pagkapit ni Lin Qinghan sa ilong mo. Sa iyong pagtulog ay kumunot ang noo, malapit ng magising, nakita ito ni Lin Qinghan. Mabilis siyang nagkunwaring may sakit at mahina, saglit lang. Nang imulat mo ang iyong mga mata, nakita mong nakatitig sa iyo si Lin Qinghan, gising ka na. Ano ang pakiramdam ng katawan mo ngayon? Mabuti na pagkatapos ng isang gabi ng pahinga. Dapat ay gagaling na. Sa sandaling ito, inilahad ni Lin Qinghan ang kanyang mga kamay. Nagkunwaring malungkot, asawa, tatay. Tiningnan mo ang kanyang malungkot na mukha. Bumuntong hininga ka, sana lagi kang ganito ang ugali. Kung ganoon, handa akong maging alipin mo araw-araw. Sabi mo at inabot ang iyong kamay. Isinama mo si Lin Qinghan sa iyong mga bisig. Hapon na sa balkonahe ng villa. Si Lin Qinghan ay nakahiga ng maginhawa sa silya, habang ikaw sa tabi ay patuloy na nagmamasahe sa kanyang balikat. Mahal kong asawa, ang sabi ng nagmamasahe na ikaw ay agad na umunawa. Diretso mong inilapit ang iyong mukha. Hinalikan ka ni Lin Qinghan sa kanyang pulang labi, pagkatapos ay hinila ka sa kanyang mga bisig. Sa harap mo ay may isang pulang perang papel na nagkakahalaga ng 100. Pinagpag ni Lin Qinghan ang pera at tumingin. May magandang ngiti sa kanyang mga labi, gusto mo ba? Sumilang ang iyong mga mata at mabilis kang tumango. Para sa iyo na walang pera sa ngayon, ang 100 piso ay talagang malaking halaga. Pinalapit ka. Hinalikan mo si Lin Qinghan sa pisngi ng 2 beses, pagkatapos ay masayang kinuha ang pera. Nakangiti kang tanga habang sa puso ay mapait, ako si Chen, kaninang umaga. Ngayon hapon lang, kailangan ko nang magbenta ng katawan para sa 100 piso.
Talagang isang langit at isang impyerno. Sa sandaling ito, nasiyahan ang kalooban ni Lin Qinghan, kumurap at mumiti kapag binigyan ka ng kasambahay, Munting Chen, sabihin mo. Prinsesa, matulog ka na. Nang marinig ito, pumikit ka. Ang daming arte ng babaeng ito. Prinsesa, matulog ka na, ako naman ay prinsipe, umakyat ka na sa kama. Ngunit ang iyong katawan ay sumunod at sumigaw. Prinsesa, matulog ka na. Nang makuha ang sagot, inilahad ni Lin Qinghan ang kamay at nagmamakaawang sabi. Asawa, gusto mo ba akong yakapin? Napapangiwi kang tumango. Pagkatapos ay niyakap mo siya at nagtungo sa kwarto. Sa loob ng kwarto, matapos ang ilang kalokohan, niyakap ka ng masaya ni Lin Qinghan at mahinang sabi, gusto kong ganito tayo palagi. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Mekaniko kang tumango. Isang araw, umaga. Hinila ni Lin Qinghan ang humihikab mong ikaw at sumakay sa sasakyan patungo sa opisina. Sabay sabi niya, ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay sa internet marketing, ito na ang sinabi ko sa iyo dati. Ngunit malaki ang kompetisyon sa loob ng kumpanya, kaya hindi ko pwedeng bigyan ka ng espesyal na pabor para hindi pag-usapan ng mga empleyado. Kailangan mo ba talaga ng ilang tao na i-assign sa'yo? Huwag na, maraming tao ay mahirap pangasiwaan. Sabi ni Lin Qinghan. Ang Lin Xiao Group, bilang nangungunang kumpanya sa Jiangnan City, ay nasa isang gusali ng opisina sa sentro ng lungsod. Nang si Lin Qinghan, dumating kasama ka sa kumpanya, 9:09 na ng umaga. Ang oras ng trabaho ng empleyado ay 8:08. Kaya sa mahigpit na kahulugan, huli ka na ngayon. Ngunit ikaw ay lalaki ng presidente. Kaya walang mangahas na magsalita tungkol dito. Sabihin mo sa akin ng totoo, gaano ka kayaman? Bumili ka ng gusaling ito, siguradong hindi maliit na halaga yon. Nang marinig ito, huminto si Lin Qinghan sa pagpark, dahan-dahang lumabas ng sasakyan at nagsabi. Ng isang bagay na nagpabagsak sa iyong loob, ito ay regalo ng tatay ko noong una akong magsimula ng negosyo. Ang mga salitang ito ay parang tinik na tumusok sa iyong puso, ang pagkakaiba ng tao sa tao. Bakit ganito kalaki? Ang pamilya ko at ang pamilya mo ay halos pareho, bakit ang birthday ko ay isang sirang cake lang? At ikaw nga ay isang gusali. Narinig ito ni Lin Qinghan, hindi niya maintindihan, at pagkatapos ay direktang hinawakan ang iyong kamay. Naglakad papasok sa gusali. Pagpasok sa grupo, ang mga empleyado na nakatanggap na ng balita. Nagtitipon sa unang palapag. Nang makita si Lin Qinghan na pumasok, sabay-sabay nilang sinabi, magandang umaga, General Lin. Umupo ka sa sulok at nakita ang tatlong tao na sina Wang Lin na may excitement sa mukha. Diretso mong winagayway ang kamay para tawagin sila. Kumusta, ate, sabi ng tatlo pagdating. Diretso silang tumawa at yumuko kay Lin Qinghan na parang sumusunod sa kanya. At ang mga empleyadong nakakita nito ay napatingin at isinama siya sa blacklist ng mga hindi dapat galitin. Pagkatapos, pumalakpak si Lin Qinghan at nagsabi, kahapon marami na ang nakatanggap ng balita. Tama, simula ngayon ang aming grupo ay magkakaroon ng isang independent na departamento na direktang nasa ilalim ng aking kontrol. Sabi ni Lin Qinghan habang iniunat. Ang kanyang kamay at kinurot ang iyong pisngi, idineklara, itong lalaking ito ang boss ng bagong departamento at asawa ko rin. Siyempre, bilang direktor ng grupo, tiyak na hindi ko siya bibigyan ng espesyal na pabor. Nang walang reaksyon ng lahat, nagbanta si Lin Qinghan, ano, hindi kayo sangayon? Sa pagtingin sa reaksyon ni Vice President Chen Ming, mabilis siyang pumalakpak at sumigaw, matalino si General Lin. Matalino si General Lin. Ang ibang empleyado noon ay natauhan at ginaya ang pagpalakpak at pagpuri. Nakita ito ni Lin Qinghan, tumango siya ng may kasiyahan, at inutusan ang kanyang matapat na staff. Vice President Chen, sayo na ang susunod. Kailangan ko pang asikasuhin ang mga dokumento. Pagkasabi nito, diretsong naglakad papunta sa elevator. Si Vice President Chen Ming naman ay nakangiti at lumapit sa iyo. Na may ngiti sa mukha, sinabi, Boss Chen, samahan kita sa opisina ng departamento. At ipapaliwanag ko sa iyo ang mga karaniwang gawain ng kumpanya. Umiti ka at sumagot. Kung gayon, abalahin ko si Kuya Chen. Bagong dating pa lang ako, maraming bagay ang nangangailangan ng iyong tulong. Ang tawag na Kuya Chen ay nagpasaya sa kalooban ni Chen Ming. Ang kanyang impresyon sa iyo bilang pretty boy ay biglang nagbago. Masayang iwinagayway ang kamay, lahat tayo ay para kay General Lin. Ito naman ay dapat lang. Sabi ni Chen Ming at inakay ka papasok sa elevator. Sa daan, nag-uusap at nagtatawanan ang dalawa. Sa likod, ang tatlong sinawang Lin ay sobrang excited. Ito ay ang Lin's Group, hindi nila akalain dati pero ngayon. Diretsong nahar ng walang pagsusulit. Tunay nga, ang pinakamabilis na daan sa tagumpay ay ang maging alagain ng mayamang babae. At sa loob ng elevator ni Lin Qinghan, nag-isip siya habang nakayuko, sana'y naakit ko siya sa pagliko ko lang kanina. Naakit kaya ang lalaking yon? Tiyak na nanghina ang tuhod niya at hindi na makalakad. Sa pag-isip nito, napangiti si Lin Qinghan. Mukhang maganda ang kanyang kalooban. Hindi lumingon, sinabi sa kanyang sekretarya, ang mga kamera na pinakabit ko sa iyo. Nakabit na ba lahat? Narinig ito ng sekretarya, tumango, huwag kang mag-alala, General Lin. Lahat ay nakaayos na. Tiyak na makikita mo ang real-time na sitwasyon ng leisure department mula sa lahat ng anggulo. Bumukas ang pinto ng elevator.
Si Lin Qinghan ay humakbang gamit ang kanyang mahahabang binti. Lumabas at nag-utos, tungkol sa lahat ng bagay ng leisure department, ipadala lahat sa akin. Ako mismo ang mangunguna. Makalipas ang mga 5 minuto, sa Lin's Group. Sa 35 Lee floor office area, ang tatlong sinawang Lin ay namangha sa mga kagamitan sa harap nila. Ay grabe, kahit sa itsura palang alam na bago. Ang bait talaga ni ate sa atin. Dito na kayo. Dahil pansamantala ito, gamitin muna ninyo kung ano ang meron. Tungkol sa mga bagay ng inyong departamento, lahat ay manggagaling kay General Lin. Tumango ka at mumiti. Kung gayon, marami pa akong aabalahin kay Kuya Chen. Walang anuman, mumiti si Chen Ming. Matapos ayusin ang lahat, lumiko at umalis. Pagkaalis niya, ang tatlong sinawang Lin ay nakatingin sa'yo, sabik na nagtanong. Kuya Daan, ano ang gagawin natin ngayon? Ikaw na may mga kamay sa bulsa, tiningnan sila at agad na humiga sa isang lugar. Nakapikit at walang pakialam na nagsabi, ano naman ang gagawin? Araw-araw trabaho lang. Sa wakas ay nagkaroon tayo ng ganitong magandang kapaligiran, syempre dapat magpahinga. Kapag tamad, dapat mo nang tamasahin ang buhay. Hindi ba maganda ang matulog? Pagtingin kay Kuya An na nasa mode na, nagkatinginan ang tatlo. Ang kanilang sigla biglang nawala. Ginaya nila siya at humanap ng lugar para humiga. Parang tama naman. Sa likod natin ay si ate na parang puno. Ang paghiga ay makatuwiran din. Sa loob ng top floor Lee office, isang malakas na kalabog. Si Lin Qinghan ay pumalakpak ng kanyang maliit na kamao sa mesa. Madilim ang mukha habang tinitingnan ang monitor ng sisi. Masamang si Chen, pinapunta kita para magtrabaho. Dapat mo akong pamunuan sa katamaran, pero ikaw ang nanguna sa pag-iwas sa trabaho. Sa pag-isip niyan, hindi na makapagpigil at tatayo na sana. Para disiplinahin ang taong ito, pero nag-isip muli at naupo na lang. Sa oras na yon, tumunog ang telepono. Inayos ni Lin Qinghan ang kanyang damdamin, sinagot ang tawag at mahinahong nagsalita. Hello, ako si Lin Qinghan. Tumagal ang tawag ng 10 minuto. Nang ibaba ang tawag. Ngumiti si Lin Qinghan. Habang pinapanood ka sa monitor na nagtatrabaho ng pabaya, nagpapabaya ka, di ba? Gusto mong magpabaya ng husto? Di nagtagal, sa departamento ng mga tamad, nakatanggap ka ng tawag mula kay Lin Qinghan. Binigyan kita ng trabaho. Ang kliyente ay mahalagang customer ng aming grupo. Kailangan mong seryosohin ito. Kapag hindi mo ginawa ng maayos, ibibigay ko ang sahod mo sa 3 kapatid mo. Nang marinig iyon, nagulat ka. Ano? Hindi makapaniwalang sumagot sa telepono. Anong sinabi mo? Pero bago ka pa magtanong kung ano ang nangyayari, diretsong ibinaba ang tawag. Pagkatapos, isang dokumento ang ipinadala sa iyong email. Dahil naka-speaker ang tawag, narinig ng 3 kasamahan mo sina Wang at Lin ang sinabi ni Lin Qinghan. Napangiti sila ng may pag-asa. Kung paghahasyan, mahigit 3,000 bawat isa yon. Hindi maliit na halaga yon. Sabi na, huwag kang matakot na mahirapan ang kapatid mo. Matakot ka na lang na yumaman siya. Kumpara sa kasabikan ni Wang at Lin. Ikaw naman ay naggangalit ang mga ngipin habang tinitingnan ang dokumento sa telepono at nagmamaktol, gusto mong hatiin ang sahod ko. Huwag mong isipin, lahat ay akin. Mukhang mawawalan ka na ng pagkabirhen, Kuya An. Sa departamento ng mga tamad, narinig mo ang patuloy na satsat ng dalawa. Diretsong lumingon ka at sinabi sa kanila. Kung magsasalita pa kayo ng isa, hintayin niyong maihatid kayo sa babuyan. Doon, ang mga baboy ay mag-aalaga sa inyo ng mabuti. Pagkasabi mo, agad na tinakpan ng dalawa ang kanilang mga bibig. Hindi na nangahas magsalita. Kita mo yon, nagmaktol ka, ano bang akala ninyo sa kakayahan ko? Hindi ba ninyo alam? Kapag natapos ko ito, siguradong mapapaluhod ko ang babaeng iyon. Sa harap ko at kakanta ng Conquer. Nang marinig iyon, nagkatinginan si Wang at Lin. Agad na pumalakpak, ang lakas ni Kuya An. Hindi mo na pinansin ang tatlong ito. Ibinaling mo na lang ang tingin sa dokumento. Una, ang Longquan Company, bagong gawang formula. Naninakaw ng empleyado. Pagkatapos, ang may-ari ng kumpanya ay lumapit kay Lin Qinghan. Kaya naman si Lin Qinghan ay lumapit sa iyo. Lumapit si Wang Lin at nagreklamo. Wala man lang ebidensya, paano namin ibabalik ang formula sa kanya? Habang nag-uusap sila, ang matabang binata na si Luok Xiaolong ay pumasok sa opisina ng Departamento ng Mga Tamad. Tiningnan niya ang 3 malalaking gintong titik sa pintuan, Departamento ng Mga Tamad. Maasahan ba ang hinanap ni tatay? O baka naman gusto niya akong dayain para pabalikin sa negosyo ng pamilya? Sa oras na yon, napansin mo na ito. Tumayo ka at sinabi, ikaw ang may-ari ng Longquan Company, di ba? Narinig yon, napilitang ngumiti si Luok Xiaolong at nakipagkamay sa iyo, nagpakilala, hello, Supervisor Chen. Ako si Luok Xiaolong. Narinig na ninyo ang tungkol sa sitwasyon, di ba? May magandang paraan ba kayo? Palakaibigan mong inakbayan si Luok Xiaolong. Dinala siya sa isang upuan at sinabi, nakakakuha lang ako ng pangkalahatang ideya. Sana ay marinig ko ang detalyadong kwento. Nang marinig iyon, napilitang isalaysay ni Luok Xiaolong ang buong detalye ng maramdamin, kapatid, alam kong mahirap ito. Talagang abala kayo. Ayaw ko nang bumalik sa pagmamana ng negosyo ng pamilya. Narinig ang Malaversales na pahayag, napangiwi si Wang Lin. Kung tama ang pagkakaalala, ang ama ng taong ito ay tila chairman ng Lu Group. Ang iba ay nagmamakaawa na magmana ng kayamanan, ikaw naman ay kabaligtaran.
Nag-isip ka at sinabi. Sa loob lamang ng 2 araw, hindi na sapat ang oras para sa legal na proseso. Pero kaya kitang bigyan ng mas malaking kita. Kailangan mo lang magsakripisyo ng ilang bagay. Nang marinig iyon, lumiwanag ang mga mata ni Luok Xiaolong. Pero may pag-aalinlangan talaga ba? Tumango ka at nagpakitang nahihirapan, pero marami rin kaming trabaho sa aming departamento kamakailan. Mahirap itong malutas sa loob ng 2 araw. Huwag mag-alala. Basta matulungan niyo akong mailabas ang aking galit, bukod sa bayad sa serbisyo, bibigyan ko pa kayo ng 2 milyong pabuya ng pribado. Pagkasabi mo, agad na nawala ang pag-aalala sa iyong mukha. Ngumiti ka at inakbayan si Luok Xiaolong, nangako, huwag kang mag-alala, Boss Lo. Ang galit mo, ang Jiangnan A namin. Ay tiyak na ayusin yon. Pagkasabi, sumandal ka sa tenga ni Luok Xiaolong at bumulong ng isang bagay. Tiyak na maaayos ko yan. Pagkasabi mo, lumapit ka sa tenga ni Luok Xiaolong at may sinabi kang palihim. Muling lumiwanag ang mga mata ng isa at pumalakpak na sumigaw, napakagaling. Dumagsa ang napakaraming ideya sa isip ni Luok Xiaolong. Biglang naliwanagan, hinawakan niya ang iyong kamay at nagpasalamat, sadyang may kakayahan si Manager Chen. Bakit hindi ko naisip ang ganitong paraan? Pagkasabi niya, paalam si Luok Xiaolong at masayang lumabas ng pinto. Ibang-iba sa kanina niyang mukhang nalulumbay. Ikaw naman ay inanyayahan ng 3 kasamahan upang simulan ang gawain. Ang tagumpay ng bagay na ito ay may kinalaman sa iyong munting pondo. Sa kabilang dako, sa opisina ng CEO ng Lin Xiao Group, si Lin Qinghan ay nakatingin sa monitor ng CCA at napangiti, marunong ka nang magtago ng personal na pera, lumalaki ka na, Xiao Anzi. Sabay ding pinapanood ang masayang reaksyon ni Xiaolong sa CCA. Nagtaka siya kung anong magandang paraan ang naisip mo. Balak pa sana niyang kung hindi mo malulutas ang problema, ay maaari kanyang paglaruan at saka siya mismo ang kikilos. Ngunit sa ngayon, mukhang hindi na kailangan pa. Sa pag-isip na yon, sumaya ang loob ni Lin Qinghan. Diretso niyang kinuha ang telepono at tinawagan ka. Na nasa ibaba. Xiao Anzi, naiinip ako. Umakyat ka rito, pawiin mo ang aking inip. Sa loob ng opisina ng CEO ng Lin Xiao Group, pumasok ka sa pinto. Sa loob ng opisina ng CEO ng Lin Xiao Group, pumasok ka sa pinto habang nagrereklamo. Bakit mo ako pinapatawag? Abala ako sa mahalagang bagay. Si Lin Qinghan, na nakayuko sa pagbabasa ng dokumento, ay nagtaas ng ulo, umiti at kumaway sa iyo, halika, umupo ka sa tabi ko. Pagkatapos, gawin mo ang gusto mo. Dahil sa kakaibang kahilingang ito, nawalan ka ng masabi, ngunit dahil sa takot sa babaeng tigreng ito, wala kang magawa kundi sumunod. Pagkaupo mo, bago pa makapagsalita si Lin Qinghan, kinuha mo ang telepono at nagdial ng numero. Hello, sino ito? Isang matandang boses ang sumagot sa kabilang linya. Para bang walang tao sa paligid, umiti ka sa telepono at mahinahong sinabi, Director Lee, kumusta po? Gusto kong kumatawan sa Longquan Company na mag-donate sa inyong institusyon. Si Lin Qinghan, na nasa tabi, ay inihilig ang ulo sa kanyang kamay. At nakangiting pinagmasdan ka, sinabi ng pabulong, totoong mas gwapo ang lalaki kapag nagtatrabaho. Sabay abot niya ng kamay at ginulo ang iyong buhok. Bigla siyang napaakit at ang kanyang mga kamay ay hindi tumigil sa paggalaw. Samantala, ang iyong buhok ay naging parang pugad ng manok. Tiningnan mo ang babaeng ito nang may sama ng loob, pagkatapos ay ipinagpatuloy ang tawag. Medyo espesyal ang aming paraan ng donasyon. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto ng opisina. Kasunod nito, pumasok ang sekretarya ni Lin Qinghan. Nang makita niya ang babaeng nakaupo sa tabi ni Ilin na nagtetelepono, halatang nagulat ang ekspresyon nito. Agad namang itinaas ni Lin Qinghan ang isang daliri at gumawa ng CA sign na nangangahulugang huwag istorbohin. Naintindihan agad ng sekretarya. Inilapag ang dokumento sa mesa at lumabas ng pinto. Hindi nagtagal, nakatawag ka na sa ilang mga bahay ampunan at nakatanggap ng paborableng sagot. Si Lin Qinghan naman ay patuloy na minasayje ang iyong mukha at nakatingin sa iyong mga mata na nakangiting tanong, gusto mo bang gamitin ang mga nangangailangang grupo tulad ng mga bahay ampunan para pahirapan ang Shu Group kung mag-donate ng bahagi ng kita? Sa mga organisasyong ito, talagang maaari kang sumikat. Tama ka lang sa kalahati. Inalis mo ang telepono at walang seremonyang pinigilan ang dalawang makasalanang kamay na iyon. Ipinaliwanag mo kung ganyan lang ang gagawin ko. Magsisimula rin lang sila na gayahin ako. Hindi makakamit ang aking tunay na layunin. Kaya plano kong pabayaan si Luok Xiaolong na isuko ang kita ng bagong produkto sa loob ng 3 taon. Nang marinig ang bilang na ito, kahit si Lin Qinghan ay nagulat. Pagkatapos ay napaliwanagan at sinabi, gusto mo talagang talikuran. Ang kita na idudulot ng produktong ito. Gamitin mo ang ganitong paraan para sumikat ang Longsu Cosmetics. Ngunit ang kailangan ay malaking halaga ng pera. Alam mo naman yon. Medyo mayabang kang umiti, wala kang dapat ipag-alala sa pera. Tiyak na hindi tatanggihan ni Boss Lo yon. Sa huli, gusto rin niyang makapaghiganti. At totoo nga ang iyong inaasahan. Sa oras na yon, si Luok Xiaolong ay nasa grupo ng kanyang ama. At nagsimulang umiyak at magmakaawa. Tay, ito na talaga ang huli. Isipin mo na lang na pinahiram mo ako ng ilang milyon. Pagkatapos, tiyak na ibabalik ko sa iyo ng doble. Sa loob ng opisina, sa gulat na tingin ng sekretarya.
Dumiretso si Luok Xiaolong at niyakap ang hita ng kanyang ama at nagpatuloy sa pag-iyak at pagdaing. Si Luoping na nakaupo sa mesa ay pumangit ang mukha. Agad siyang sumigaw sa kanyang anak. Tumayo ka na nga. Sa liwanag ng araw, ikaw ang nahihiya, ako rin. Nang marinig ito, hindi lamang tumayo si Luok Xiaolong, kundi lalo pang nagmamakaawa. Kung hindi mo ako papahiram, hindi ako tatayo. Huhubad ako ngayon at tatakbong hubad, matandang lalaki. Gusto mo bang mawala ang iyong reputasyon sa huling bahagi ng buhay? Sa sinabing iyon, walang magawa si Luoping na nakahiga sa upuan, nainis na iwinasiwas ang kamay, ilang milyon lang naman iyon. Bigyan na kita, bumangon ka na, sabi niya. Ang dating nasa sahig na gumugulong. Si Luok Xiaolong ay biglang umiti at tumayo mula sa sahig, sana ganito ka na lang dati. Pinahiga mo pa ako ng ganito katagal. Pagkatapos, nang malaman ni Luoping ang plano na sinabi mo kay Luok Xiaolong. Ano pa ba, inaasar lang ako. Inantok ka at humikab. Sa puntong iyon, nasa kantina na ang apat. Marahil, ang sira mong kumpanya ay pwedeng umangat ng husto. Pero itong pamangkin na si Lin Xiao Group, bakit hindi ko pa ito narinig? At sino naman itong si Chen na supervisor? Nang marinig ito, napahagikik si Luok Xiaolong. Alam ko iyan. Kanina sa Lin Xiao Group, narinig ko ang mga empleyadong nag-uusap tungkol kay Supervisor Chen. Siya raw ang lalaki ni Ilin nang marinig ito, tiningnan ni Luoping ang kanyang tangang anak dahil si Chen ang supervisor. Ay nakapagbigay sa iyo ng ganitong plano, ibig sabihin mabuti siyang tao. Kung may panahon ka, makipag-ugnayan ka sa kanya. Mag-aral kang mabuti sa kanya. Taimtim na tumango si Luok Xiaolong, hindi alam na ito ang simula. Nang isang landas na sobrang liko, mabilis na lumipas ang umaga. Ikaw at si Wang Lin at ang apat ay naglalakad ng pabaya patungo sa kantina. Sa likod, nagtanong si Wang Lin ng may pag-usisa, Kuyaan, ano ang ipinatawag sa iyo ni ate kanina? Ano pa bang magagawa? Binibiro mo lang ako. Humikab ka dahil inaantok ka. Sa oras na yon, apat na kayo ang nakarating sa kantina. Ngayon ay oras ng kainan, halos puno na ang mga upuan. Diretso kang naglakad patungo sa bintana ng pagkain. At mumiti sa ale sa loob, apat na standard meal. Ang ale na bakante na. Kayo raw ay mga bago, apat. Magsasalita ka na sana nang mapansin ng iyong paningin ang isang pamilyar na anino na naglalakad patungo rito na may suot na takong. Sino pa ba kundi si Lin Qinghan? Sa kanyang pagdating, ang dating. Maingay na kantina ay biglang tumahimik, makikita ang kanyang impluensya sa mga empleyado. Diretso si Lin Qinghan na lumapit sa iyong tabi at mahinang sinabi, pinadalahan kita ng pagkain ng katiwala. Sumama ka sa akin sa opisina para kumain. Hindi ba pwedeng dito na lang sa kantina? Kailangan pang umakyat baba, nagreklamo ka. Nang makita na tumanggi ka sa kanya, sa susunod na segundo ay walang ekspresyong hinawakan ni Lin Qinghan ang iyong tenga at hinila ka palabas ng kantina. Ikaw ay sa pilitang inilabas, patuloy na sumisigaw, dahan-dahan lang, mahuhulog ang tenga ko. Kung gagawin mo pa ito, maniwala ka, makikipaghiwalay ako sa iyo. Ang mga empleyadong kumakain ay nagulat nang makita ito. Hindi inaasahan na ang bagong supervisor na ito ay kasama pala si Ilin sa tanghali sa opisina ng si. Alam ko na may masama kang balak. Umupo ka sa upuan, pumulot ng isang piraso ng karne at ipinakain. Sa maliit na bibig ni Lin Qinghan, ikaw ay puno ng sama ng loob, buong umaga kang nagtrabaho at gutom. Hinintay mong makarating sa oras ng kainan, pero kailangan mo pa ring panoorin siyang kumain. Lalo kang nainis. Kaya hindi mo na pinansin ang lahat, diretsyo mong kinuha ang bento at kumain. Sa maliit na bibig ni Lin Qinghan, ikaw ay puno ng sama ng loob, buong umaga kang nagtrabaho at gutom. Hinintay mong makarating sa oras ng kainan. Pero kailangan mo pa ring panoorin siyang kumain. Lalo kang nainis, kaya hindi mo na pinansin ang lahat. Diretsyo mong kinuha ang bento at kumain. Nang makita ito, biglang umiti si Lin Qinghan at sinabi, masasabi mo bang ito ay hindi direktang halik? Ikaw na kumakain ay walang pakialam na nagsabi, halik lang naman. Hindi naman ito ang una. Nang marinig ito, tumayo si Lin Qinghan mula sa upuan at naglakad patungo sa pinto ng opisina. Narinig ang isang ding na pinto ay nilock. Ang dating maliwanag na ilaw ay biglang nagdilim. Hindi mo maiwasang huminto. Si Lin Qinghan ay tumingin sa iyong ginagawa. Tulala kang tumingin kay Lin Qinghan na papalapit sa iyo, nauutal na nagtanong, anong gagawin mo? Ngumiti si Lin Qinghan, direktang kinuha ang iyong lalagyan ng pagkain at inihagis sa basurahan. Umupo sa iyong kandungan at mumiti ng mapang-akit, inagaw mo ang aking tanghalian, kaya kailangan kong humanap ng makakain. Kaya makatuwiran lang nakainin kita. Pagkasabi, ang malambot na pulang labi ay direktang dumampi sa iyong mga labi. Naglabas ng hindi maipaliwanag na tunog. Lumaki ang iyong mga mata, ang dalawang katawan ay mahigpit na nagdidikit. Pagkalipas ng ilang sandali, binuksan ni Lin Qinghan ang buttons ng kanyang damit, ipinakita ang puting bingit. Tiningnan ka ng diretsyo, ng akit, gusto mo ba? Lumunok ka ng laway, nahirapang itaas ang iyong tingin, ayaw ko kahit kaunti. Nang marinig ito, muling binuksan ni Lin Qinghan ang isang buttons, ipinakita ang isang piraso ng itim. Kaya, gusto mo bang tulungan kita? Mahirap tiisin, di ba? Hindi naman ito ang una nating pagkakataon. Makalipas ang halos kalahating oras, muling bumukas ang pinto ng opisina ng si. Namumula ang mukha kang lumabas.
Bulong na malaking lugi para lang sa isang tanghalian na ibigay mo ang iyong katawan. Ano kaya ang bento bukas? Sa loob ng opisina, pagkatapos ng simpleng pag-aayos ni Lin Qinghan, muli siyang umupo sa upuan. Sa oras na yon, may tumawag na tawag sa telepono. Kumuha si Lin Qinghan ng telepono at sumagot. Mula sa loob ay narinig ang boses ni Vice President Chen Ming, President Lin, ang oras ng charity gala ay naayos na sa katapusan ng Oktubre. Sa oras na yon, ang pamahalaan ay magbibigay ng lupa sa labas ng bayan bilang gantimpala, ayon sa dokumento. Mabilis na naging seryoso ang tingin ni Lin Qinghan at sumagot ng ENN. Pagkatapos ay nag-utos, ang lupaing iyon ay mahalaga para sa hinaharap na komprehensibong pag-unlad ng grupo. Kapag dumating ang oras, malamang na ang ilang malalaking grupo sa loob ng lungsod ay makikisali. Sa susunod na 2 araw, itabi mo muna ang iyong ginagawa at sikaping pagsama-samahin ang circulating funds ng grupo sa loob ng 3 araw. Ang lupaing ito ay dapat kong makuha. Opo, President Lin. Pagkatapos, pinatay ang telepono. Tumingin si Lin Qinghan sa itim na screen ng telepono na may nag-iisip na ekspresyon at tumawag sa iyo na natutulog sa ibaba. Narinig ang iyong tamad at kulot na boses. Ano ba yan, sa araw pa? Isang beses hindi sapat, gusto mo pa ng isa. Kinaumagahan, isang balita ang mabilis na kumalat sa internet ng Jiangnan City. Ang Longsu Cosmetics Company ay mag-donate ng 1 milyon sa bahay ampunan. Sa loob ng Public Relations Department ng Lingxiao Group, nakaupo ka sa sopa at nagkomento sa balita sa iyong telepono. Talagang iba ang tatay ng iba, pagkakataon lang ay agad na nilang pinapalakas ang anak nila. Hindi tulad ng matandang iyon sa amin. Basta hindi magutom ay okay na, mangyayari rin naman yan. Samantala, sa Jiangnan City Bath Group, si Supervisor Chayan ay tumingin sa mainit na balita sa kanyang telepono at inilipat ang kanyang tingin sa maliit at payat na lalaki na nakatayo sa harap niya at nagsalita ng mahina. Li Shuang, mukhang mabibigo ang iyong plano, di ba? Ngayon, ang Longsu Cosmetics ay mag-donate ng kita ng kanilang bagong produkto. Kung ilulunsad natin ang produktong ito ngayon, para tayong tumalon sa apoy. Kaya maaari ka nang umalis dala ang iyong resipe. Tapos na ang ating kooperasyon. Ang pagkakataboy kay Li Shuang ay mabilis na nalaman ni Luo Xiaolong. Nagsalita ka kay Moyu na puno ng sigla, Shen Leaeng, ang iyong paraan na ito ay malaking tulong sa akin. Mula ngayon, ikaw na ang aking tunay na kapatid. Sabi ni Luo Xiaolong, kumuha ng bank card mula sa kanyang bulsa at inilagay sa mesa. Ang card na ito ay may 3 milyon. Ang sobrang 1 milyon ay munting regalo ko lang. Nang mabanggit ang pera, ikaw na antok-antok ay biglang nagising at kinuha agad ang bank card sa mesa. Tumayo ka at pinalakpakan ang balikat ni Luo Xiaolong ng may kasiyahan. Sige, ituturing kitang kapatid. Kung magkakaroon ka ng problema sa hinaharap, halika lang sa akin. Si Ange, bibigyan kita ng discount. Lumapit din ang 3 tao na si Wang Lin at naghilamos ng kamay na may ngiti-ngiti. Ange, ano naman ang sa amin? Dala ang 3 milyong piso, ikaw ay nagwagayway ng kamay, kayo 3 ay naghirap ng 2 araw na ito, bawat isa ay may 700,000 gantimpala. Ang galing ni Ange. Sa pamamagitan ng 2 araw na obserbasyon, nalaman din ni Luo Xiaolong. Ang ugali ng 4, lalo na ang atmosfera ng Public Relations Department, ito ang hinahangad niya. Kaya pagkatapos ng ilang panghihikayat, binigyan mo si Luo Xiaopang ng pagkakakilanlan bilang empleyado ng Public Relations Department. Hindi alam na sa opisina sa tuktok ng gusali, si Lin Qinghan ay sumandal at pinagmamasdan ito, lalo na ang iyong masayang mukha. Talagang hindi nakakasawa tingnan. Ang isda ay tumaba na, oras na upang hulihin. Di nagtagal, tinawag ka ng isang tawag sa telepono. Papunta sa opisina. Binuksan mo ang pinto, itinaas ang dibdib at pumasok na may 2 milyong piso. Sumigaw ka kay Lin Qinghan, may problema ba, Presidente Lin? Busy pa ako. Sa susunod, huwag mo akong tawagan sa oras ng trabaho. Makikita na dahil sa pera, naging matapang ang iyong pananalita kay Lin Qinghan. Nang marinig ang iyong tawag sa kanya, kumunot ang noo ni Lin Qinghan. Ano ang tawag mo sa akin? Pabaya kang lumapit kay Lin Qinghan at ginamit ang iyong daliri para itaas ang kanyang baba at nagsalita ng may kapangyarihan. Babae, bantayan mo ang iyong tono, kung hindi ako magdadalawang isip na turuan ka. Tulad ng isang boss na nagsasalita. Ang puso ni Lin Qinghan ay kumatal, pagkatapos ay ngumiti siya ng kaakit-akit mula sa kanyang pinong mukha, at dahan-dahang itinaas ang kanyang maputi at manipis na kamay. Di nagtagal, isang daing ng sakit ang narinig sa loob ng opisina. Pagkatapos ng ilang sandali, sa loob ng muling tahimik na opisina ng General Manager, ikaw na 10 minuto ang nakalipas ay mayabang. Ngayon ay bugbog at pasa, naapakan ni Lin Qinghan sa ilalim ng kanyang paa, may takot sa iyong mga mata, ikaw na babaeng dragon, ako ang asawa mo. Napaka-brutal mo. Si Lin Qinghan naman ay naglalaro ng bank card sa kanyang kamay at yumuko na may ngiti-ngiti. Ayos, may sarili kang pera, kaya iba na ang pananalita mo. Talagang napapahanga mo ako. Pagkatapos, isang kamay lamang ni Lin Qinghan ang nagbuhat sa iyo mula sa sahig, at mumiti, tingnan mo, ganito magsalita ang isang boss. Pagkatapos, biglang nawala ang kanyang ngiti at pinalitan ng malamig na mukha.
Tinitigan ka niya ng malamig habang ikaw ay umiiwas ng tingin at nagsalita ng may malamig na boses. Lalaki, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ano ang dapat mong itawag sa akin? Siya na binuhat ay umiyak. Asawa, mali ako. Hindi na ako magiging mayabang. Pakawalan mo na ako sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, pinakawalan ka ni Lin Qinghan, kinurot ang iyong pisngi, at muling ngumiti, tandaan mo. Ang ibinibigay ko sa iyo ay sa iyo. Kung may susunod na pagtatago ng pera, maghanda kang magsuot ng pambabae na damit sa trabaho. Tapos na ang pahinga sa tanghali. Sa Public Relations Department, sinundan ka ng 3 sinawang Lin, ikaw ay gusot ang damit. Na pumasok mula sa labas at nagbiro, Ench, sinaktan ka ba ng asawa mo? Anong problema ang ginawa mo? Napabuntong hininga ka. Hindi naman ito dahil mayaman kaya gusto kong maging matapang. Nang marinig ito, tumawa ng walang pasanin sinawang Lin at ang dalawa pa. Aheng, niloloko mo yata ako. Hindi mo ba alam kung gaano kagaling si ate? Makikipaglaro ka pa sa kanya sa pera. Hindi ba yan paghahanap ng pagmamaltrato? Ang 70,000 ito na pinaghirapan, malamang nakumpiska na at naging pag-aari ng gobyerno. Isang kantang layang-layang para sa iyo. Pagkatapos ng aral na ito, nanumpa ka na simula ngayon. Hindi na muling magbabasa ng mga nobela tungkol sa arrogancy. Nakakasira ito ng tao. Habang lalo kang naiinis, nakatulog ka na lang ng mahimbing. Hanggang sa uwian, dumating si Lin Qinghan para sunduin ka. Habang nagmamaneho si Lin Qinghan sa daan, tumingin siya sa iyo sa tabi at nagtanong, "Kumusta ang pakiramdam mo sa kumpanya nitong 2 araw? Wala bang nanggulo sa iyo?" "Okay lang." Humikab ka at may napansin kang kakaiba. "Hindi ito ang daan pa uwi." "Saan mo ako dadalhin?" Nakatingin sa harap, mahinahong sumagot si Lin Qinghan. "Siyempre, bibili tayo ng damit pambabae para sa iyo." Mahina mong sabi, "Hindi naman kailangan, di ba? Pinalaya mo na ako." Tumingin si Lin Qinghan. "Tiningnan ko lang saglit, medyo kinakabahan." Umiti ka ng bahagya. "Bobo, siyempre niloloko kita. Dahil sa kontribusyon mo sa kumpanya nitong 2 araw, boss. Sa tingin ko dapat kitang gantimpalaan. Samahan mo akong kumain ng candlelight dinner." Nang marinig ito, pumimiglas ang labi mo. "Ang susunod ba ay sasamahan kita sa hotel para matulog?" Pumuri si Lin Qinghan. "Ayos ah. Xiao Anzi, marunong ka nang mag-predict ng iniisip ko. Talaga namang karapat-dapat kang aking mahal na sanggol." Nang marinig mo ang tawag na yon, natural na nasarapan ka sa kasuklam-suklam, pero pinigilan mong magreklamo. Para iwasan ang isang matinding bugbog,